Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,921-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gumugol si Alvin ng kalahating taon sa Lord Battlefield, at itinuring na hindi naman masama na nakatagpo niya ang 3 miyembro ng Tai sect. Napanganga ang mga miyembro mula sa Flying Dragon sect nang makita nila ang mga identity token ng 2 Intermediate Lords of Gods. Napatay ni Alvin ang 2 Intermediate Lords of Gods mula sa Tai sect. Ang mga Intermediate Lords of Gods ang may pinakamataas na cultivation base sa Lord Battlefield. Ang mga pambihirang Intermediate Lords of Gods ay karamihan ay mga White Dragon Elders o Underworld Elders mula sa Flying Dragon sect at Tai sect ayon sa pagkakabanggit. Ang mga mahihina at ordinaryong lords ay pawang mga inner elders. Sa tingin mo ba ay pagmamayari ng mga elder ng underworld ang 2 identity token na iyon? Malabong mangyari iyon. Sapat ang lakas niya para patayin ang mga inner elder, pero sa tingin ko ay hindi pa niya kaya ang mga underworld elder sa ngayon. Hindi naman talaga. Baka kaya niyang patayin ang isang bagong promote na underworld elder sa pamamagitan ng isang ambush. May punto ka. Maswerte si Alvin kung ganoon nga. Kasabay nito, nakita rin ng mga miyembro ng Tai sect ang mga simbolo ng pagkakakilanlan, at agad na dumilim ang kanilang mga ekspresyon. Iyan ang tanda ng pagkakakilanlan ni Elder Jerez. Ang isa pa ay kay Elder Yushan. Pinatay ni Alvin ang 2 sa ating mga inner elder. Huwag din ninyong kalimutan ang panloob na diakono. Bagamat bahagyang nadismaya ang mga miyembro ng Flying Dragon sect na hindi napatay ni Alvin ang 1 o 2 underworld elder, namangha pa rin sila sa kanyang pagganap. Si Alvin ay isa lamang simpleng Panginoon ng mga Diyos, ngunit nagawa niyang patayin ang 2 panloob na elder mula sa Tai sect. Isa itong kamangha-manghang gawa para sa isang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Patuloy na ipinagmamalaki ng mga taga-sektang Tai si Hugh Riley. Gayunpaman, simula nang kumalat ang balita tungkol sa pagpatay ni Alvin sa mga Intermediate Lords of Gods na mga mandirigmang kamatayan, hindi ko na sila narinig na pinag-uusapan si Hugh Riley. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Natakot ba siya kay Alvin? Medyo hindi maganda ang ekspresyon ng mga miyembro ng Tai sect. Hindi nila alam kung paano pabulaanan ang mga sinabi ng mga miyembro ng Flying Dragon sect. Bukod dito, mas maganda nga ang ipinakita ni Alvin kaysa kay Hugh Riley. Paalis na sana sila nang makita nila ang isang bagong dating, gulat na gulat. Nang makabawi sila ng katinoan, yumuko sila at binati ang bagong dating leader ng sekta. Hindi inaasahan ng mga miyembro ng Tai sect na papasok ang kanilang pinuno ng sekta sa Imperial War Realm at pupunta sa Peace City. Na-curious din sila nang makita nilang magalang na sumusunod sa likuran ng isang mukhang matigas at payat na matandang lalaki ang kanilang pinuno ng sekta. Pinanood ng lahat ang payat na matanda at ang pinuno ng sekta ng Tai sect habang papunta kay Alvin. Likas sa kanila ang paglapit sa 2. Siyempre, walang nang ahas na umakto ng may kapangahasan sa harap ng 2. Ang mga miyembro ng Flying Dragon sect ay naging mausisa tungkol sa pagkakakilanlan ng matanda at mabilis na nagpadala ng mga mensahe. Dahil dito, parami ng parami ang mga taong nagtipon. Nagtaka ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan ng matanda at kung bakit hinahanap si Alvin ng pinuno ng sekta ng Tai at ng matanda. Dahil sa respeto ng pinuno ng sekta ng Tai, hindi nila maiwasang mapaisip kung ang matanda ay isang emperador ng mga Diyos. Mas lalo silang natuwa sa kaisipang ito. Tutal, wala pa naman sa kanila ang nakakilala ng emperador ng mga Diyos noon. Sino siya? Bakit ganoon kagalang-galang sa kanya ang pinuno ng sekta ng Tai? Hindi man lang ganoon kagalang ang pakikitungo ng pinuno ng sekta sa mga kataas-taasang elder, di ba? Pumunta ba sila para kay Alvin? Iniisip ko kung isa ba siyang emperador ng mga Diyos. Ngayon lang ako nakakilala ng emperador ng mga Diyos. Ako rin. Magiging kumpleto ang buhay ko kung makakakilala ako ng isang emperador ng mga Diyos. Kasabay nito, isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa Flying Dragon City at Tai City matapos kumalat ang balita. Kumalat din ang balita sa Flying Dragon sect at sa Tai sect pagkaraan. Maraming tao ang inggit nang isipin nila na gustong tanggapin ng Emperor of God si Alvin bilang kanyang direktang disipulo.
Ganon din ang pagkagulat ni Alvin nang makita ang pinuno ng sekta ng Taiyi. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang ilipat niya ang kanyang mga mata sa payat na matandang laki. Napaisip siya sa sarili, isa ba talaga siyang emperador ng mga Diyos tulad ng iniisip ng iba? Bakit nila ako hinahanap? Sa oras na ito, ang pinuno ng sekta ng Taiyi sect ay tumingin kay Alvin nang walang pakialam bago niya sinabi sa matandang lalaki sa magalang na tono, Elder Dane, ito ang ipinagmamalaking himala ng Flying Dragon sect, si Alvin. Bagamat walang galit ang pinuno ng sekta ng Taiyi kay Alvin, natural lamang na hindi madaling baliwalain ang katotohanang napatay ni Alvin ang marami sa mga miyembro ng kanyang sekta sa parehong larangan ng digmaan ng hari at Panginoon. Paano siya magiging palakaibigan kay Alvin? Ang pinuno ng sekta ng Taiyi sect ay humarap kay Alvin at walang tonong sinabi, Alvin, ito si Elder Luke Dane mula sa Marionette Villa sa Green Province Mansion. Si Elder Luke Dane ay isang Silver Marionette Elder ng Marionette Villa. Siya ay isang Emperor of Gods. Ang Marionette Villa ay isa sa nangungunang 4 na puwersang may ranggong emperador sa Green Province Mansion. Marami silang Emperor of Gods, kabilang ang mga Intermediate Emperors of Gods. Nang marinig ito, napataas ang kilay ng mga miyembro ng matataas na ranggo ng emperador sa Eastern Ridge Mansion sa Peace City. Kung tungkol naman sa mga mula sa Flying Dragon sect at sa Taiyi sect, natural lang na nagulat sila. Ang ilan sa kanila ay nakarinig na tungkol sa Green Province Mansion na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Eastern Ridge Mansion. Ang laki nito ay halos kapareho ng Eastern Ridge Mansion, at ang kanilang mga nangungunang puwersa ay magkapantay. Isang Emperor of Gods mula sa Marionette Villa ng Green Province Mansion. Nandito ba siya para i-recruit si Alvin? Palagi kong iniisip na sayang lang para kay Alvin ang manatili sa Flying Dragon sect. Dahil sa kanyang murang edad, likas na talento, at kakayahan sa pag-unawa, madali para sa kanya ang sumali sa alinman sa mga nangungunang puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Bukod dito, sinubukan na siyang rekrutin ng mga nangungunang puwersang iyon bago pa man magsimula ang digmaang imperial, ngunit tinanggihan niya sila. Hindi ko inaasahan na susubukan din siyang rekrutin ng isang nangungunang puwersang may ranggong emperador mula sa Green Province Mansion. Nagpadala sila ng isang Emperor of Gods para rekrutin si Alvin. Makikita na binibigyan nila siya ng malaking importansya. Sa tingin ko ay malamang naaalis na si Alvin sa ating Flying Dragon sect sa pagkakataong ito. Sa palagay ng lahat, isang karangalan na ang isang emperador ng mga Diyos ay ipinadala upang recruit si Alvin. Ipinakita nito na pinahahalagahan nila si Alvin. Karamihan sa mga tao ay tiyak na hindi tatanggihan ang ganitong pagkakataon. Ngumiti si Luke Dane at sinabing, Alvin, isa akong elder mula sa Marionette Villa sa Green Province Mansion. Naparito ako upang imbitahan kang sumali sa aming Marionette. Kung sasali ka sa amin, bibigyan ka ng pinakamahusay na pagtrato na naibigay ng aming sekta sa isang disipulo. Bukod doon, makakatanggap ka rin ng isang bukas palad na regalo mula sa amin. Bago pa makasagot si Alvin, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa ere. Matandang Dane, hindi mo ba iniisip na lumalagpas na sa hangganan ng Marionette Villa? Nasa Eastern Ridge Mansion ka, hindi sa Green Province Mansion. Kasunod nito, isang figure na may katamtamang pangangatawan ang lumitaw sa harap ni Alvin, nakaharap kay Luke Dane. Tumingin si Luke Dane sa lalaki at sinabing, Dude. Nako, nakalimutan mo na ba kung paano kita natalo 3,000 taon na ang nakalilipas? Paano mo ako hinarangan sa pagkuha ng mga talento para sa Marionette Villa? Nang marinig ang mga salita ni Luke Dane, muling nagbulungan ang mga tao sa paligid. Si Dude. Isa rin siyang Emperor of Gods, di ba? Isa siyang elder mula sa isa sa mga pinakamataas na puwersang may ranggong emperador, ang Seven Kills Valley. Siya ang emperador ng mga Diyos na naka-duty ngayon sa Peace City. Hoy, narinig mo ba yon? Sabi ng makapangyarihang tao mula sa Marionette Villa, natalo niya si Elder Hong 3,000 taon na ang nakalilipas. 3,922. Katulad ng Puryang sect, ang Seven Kills Valley ay isa sa mga nangungunang puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa harap ni Alvin ay si Dude, isang Emperor of Gods mula sa Seven Kills Valley. Hindi na kailangang sabihin pa, ang katanyagan ni Dude sa Eastern Ridge Mansion ay mas mataas kaysa kay Luke Dane na nagmula sa Green Province Mansion.
Ang mga nagawa ni Dude ay kilalang kilala sa Eastern Ridge Mansion kaya halos lahat ng mula sa Flying Dragon Sect at Taiyi Sect ay kilala kung sino siya. Kaya naman, paano sila hindi mabibigla nang sabihin ni Lockdane, ang Silver Marionette Elder mula sa Marionette Villa, na natalo niya si Dude 3,000 taon na ang nakalilipas. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Dude nang marinig ang mga salitang iyon na nakasakit sa kanyang pride. Malamig siyang napangisi, hindi sinasadyang nagpakawala ng soundwave na naging dahilan upang maatla at damyugo ang maraming hari ng mga Diyos na may mas mahinang cultivation base mula sa kanilang 7 butas. Bilang isang emperador ng mga Diyos, kahit na hindi sinasadya ang pag-atake, ang lakas nito ay tunay na nakakatakot. Kaya pala napakalakas ng mga Emperor of Gods, naisip ni Alvin sa sarili habang kumikislap ang kanyang mga mata. Bagamat hindi talaga kumilos ang kabilang panig, naramdaman niya na ang aura ng kabilang panig ay mas malakas kaysa sa isang Golden Dragon Elder mula sa Flying Dragon Sect. Lockdane, mas matanda ka sa akin ng 10,000 taon. Ano pa ang maipagmamalaki mo? Malamig na tugon ni Dude, bukod pa riyan, 3,000 taon na ang nakalilipas. Ayos lang talaga sa akin ang makipag-sparring muli. Ano sa palagay mo? Siyempre, hindi natin magagawa iyon dito. Tumawa si Lockdane. Pagkatapos, buong kumpiyansa niyang sinabi, Dude, mukhang bumuti ka na sa nakalipas na 3,000 taon. Sige. Pagkatapos kong makumplito ang misyon ko, makikipag-sparring ako sa iyo. Bakit hindi tayo pumunta sa 7 Kills Valley mo para makipag-sparring? Bakit hindi? Basta't hindi ka natatakot na pumunta, nakangising sabi ni Dude. Bakit naman ako matatakot? Walang pakialam na sabi ni Lockdane. Huwag mong sabihin na may gagawin sa akin ang 7 Kills Valley mo. Hindi talaga ako makapaniwala na maglalakas loob ang 7 Kills Valley mo na kumilos laban sa akin. Ang mga sinabi ni Lockdane ay lalong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Dude. Tunay ngang walang gagawin ang 7 Kills Valley kay Lockdane. Bukod sa lahat ng iba pa, si Lockdane ay hindi lamang isang Silver Elder Marionette Elder ng Marionette Villa, kundi anak din siya ng isang Golden Marionette Elder. Ang mga Silver Marionette Elder ay kadalasang mga payak na emperador ng mga Diyos. Ang mga Golden Marionette Elder, na may mas mataas na katayuan, ay kahit papaano ay mga intermediate na emperador ng mga Diyos. Huminga ng malalim si Dude at inayos ang kanyang emosyon bago humarap kay Alvin at sinabing, Alvin, kung sasali ka sa aming 7 Kills Valley, hindi lang namin tutugunan ang alok ng Marionette Villa, kundi mag-aalok pa kami ng higit pa. Ano man ang kanilang ialok, tiyak na mag-aalok pa kami ng higit pa. Ngayong lumingon na si Dude, sa wakas ay natanon na ni Alvin si Dude. Karaniwan lang ang hitsura at tangkad ni Dude. Gayunpaman, mayroon siyang kakaibang ekspresyon. Ang kanyang mga mata, lalo na, ay malalim at mabangis, dahilan para hindi siya matitigan ng iba. Ngumisi si Lockdane. Dude, masyado kang madaldal. Hindi ka ba natatakot na aksidenteng makagat ang dila mo? Bukod doon, ang 7 Kills Valley ay hindi man lang kabilang sa 3 nangungunang puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion, tama ba? Hindi na hinintay ang sagot ni Dude, humarap si Lockdane para sabihin kay Alvin, Alvin, ang Marionette Villa ay isa sa 2 pinakamalakas na puwersang may ranggong emperador sa Green Province Mansion. Makakaasa ka na hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo kung sasali ka sa Marionette Villa. Pangungutya na sabi ni Dude, isa sa 2 nangungunang puwersang may ranggong emperador sa Green Mansion Province. Lockdane, hindi mo na kailangang baliin ang mga salita mo. Pwede mo namang sabihin ng diretso na ang Marionette Villa mo ang pangalawa, hindi ang una, sa Green Province Mansion. Sa tingin mo ba walang nakakaalam dito tungkol sa sitwasyon sa Green Province Mansion? Kung napakagaling ng sekta mo, bakit hindi mo hamanin ang isang puwersang may mas mataas na antas ng Emperor of Gods? Malinaw na sinusubukan ni Dude na pukawin si Lockdane. Mataas na emperador ng mga Diyos. May mga mataas na emperador ng mga Diyos sa mansyon ng Green Province. Naisip ni Alvin sa sarili, nagulat sa mga sinabi ni Dude. Ang mga matataas na emperador ng mga Diyos ang pinakamalakas sa mga emperador ng mga Diyos. Bagamat may malalakas at mahihinang emperador ng mga Diyos, halos wala silang talo kapag nakaharap sa mga Panginoon ng mga Diyos. Ang nangungunang 5 puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion, na kinabibilangan ng Puriang Sect at ng 7 Kills Valley, ay natural na pinakamalakas na puwersa sa Eastern Ridge Mansion.
Gayunpaman, sa buong Profound Energy Land, ang nangungunang 5 puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion ay mga ordinaryo lamang. Kung tungkol naman sa mga puwersang may ranggong emperador tulad ng Flying Dragon sect na walang Emperors of Gods, nasa pinakamababa sila sa mga puwersang may ranggong emperador. Sa katunayan, may mga taong hindi man lang sila itinuturing na puwersang may ranggong emperador. Matagumpay na ikinagalit ni Lockdane ang mga salita ni Dodd. Sinabi niya, "Dude, kahit na mas mahina ang ating Marionette Villa kaysa sa Howling Heaven sect, mas malakas pa rin ito kaysa sa Seven Kills Valley." Sa kasalukuyan, mayroon tayong mahigit 5 Intermediate Emperors of God sa ating sekta. Mas naunawaan ni na Alvin at ng iba pa ang tungkol sa Marionette Villa at sa Seven Kills Valley dahil sa mga salita ni na Dude at Lockdane. Mga emperador ba talaga sila ng mga Diyos? Mukha silang mga batang nagtatalo, parang nawala ng malay si Alvin habang pinapanood ang pagtatalo ng dalawang emperador ng mga Diyos. Sa sandaling ito, habang nagtatalo pa rin ang dalawang emperador ng mga Diyos, isang mapaglarong boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. "Sabi mo mas mababa ang Seven Kills Valley kaysa sa Marionette Villa mo, ano sa tingin mo ang Pyryang sect natin?" Agad na tumigil sa pagtatalo sina Lockdane at Dude at tumingin sa direksyon ng boses. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Flying Dragon sect na nakatayo malapit sa pasukan ay nagsimulang yumuko at sumigaw ng isa-isa. "Leader ng sekta! Leader ng sekta!" Mukhang may kasama ang pinuno ng sekta mula sa purong yang sekta, naisip ni Alvin sa sarili. Likas na pamilyar si Alvin sa purong yang sect. Sinubukan din siyang rekrutin ng sect. Dati, si Ender at maraming elder mula sa purong yang sect ay bumisita sa estate ng Flying Dragon sect para rekrutin siya. Naaalala pa rin niya si Wilmar Chin, ang tapat na elder, na nakausap niya noon. Mukhang hindi kay Elder Chin ang boses na iyan. Mukhang ibang tao ang ipinadala ng Pyryang sect sa pagkakataong ito, naisip ni Alvin sa sarili. Sa oras na ito, 3 tao ang walang pagmamadaling pumasok sa bulwagan. Isa sa kanila ang nauuna habang ang 2 naman ay bahagyang nasa likuran. Mabilis na nakilala ni Alvin ang 2 taong naglalakad sa likuran. Sila ay walang iba kundi si Enchong, ang pinuno ng sect ng Flying Dragon sect, at si Wilmar Chin, ang tapat na elder mula sa Pyryang sect na nakilala niya noon. Ang nangunguna sa paglalakad ay isang gwapong binata. Mayroon siyang maringal na anyo na nakakatakot para sa mga tao na tumingin sa kanya. May tamad siyang ngiti sa kanyang mukha na nagbibigay sa kanya ng isang walang inaalala na anyo. Nang makita ni Dude ang gwapong binata, nanlaki ang mga mata niya nang sabihin niya, halatang nagulat, "Pong, personal ka bang pumunta rito?" Bukod sa mga nakakaalam, lahat, kasama na si Alvin, ay natulala at nawala ng malay. Naisip ni Alvin, "Pong, talaga bang ibinigay sa kanya ng mga magulang niya ang pangalang ito?" Ang ibig sabihin ng Ping Fan ay ordinaryo, at malinaw na hindi siya ordinaryo. Hindi lang si Alvin ang may ganitong mga iniisip. Hindi rin mapigilan ng iba ang pagkibot ng kanilang mga labi. Tutal, para sa isang taong may natatanging ugali at hitsura, ang pangalan niya na nangangahulugang ordinaryo ay hindi talaga bagay sa kanya. Si Pung, ang binata na isang Nirvanic elder ng Pyryang sect, ay nagtanong ng may mapang akit ng ngiti sa kanyang mukha, "Dude, tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. Sisiguraduhin kong kapag natapos na ako, matatakot siyang banggitin man lang ang pangalan mo sa hinaharap. Bilang kapalit, ibigay mo sa akin ang iyong kilalang banal na artifact na may kalahating kumpletong kaluluwa. Ano sa palagay mo?" Nang marinig ito, nahihiyang sinabi ni Dodd, "Ayos lang. Kaya ko ito nang mag-isa. Hindi nga ako ang kayang tapatan niya 3,000 taon na ang nakalilipas, pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong kayang tapatan sa kanya ngayon." Sa totoo lang, hindi masyadong kumpiyansa si Dodd na matalo si Lockdane. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pagtanggi niya sa panukala ni Pong. Kasabay nito, naguguluhan siya. Paano nalaman ni Pong na mayroon siyang isang kilalang banal na artifact na may kalahating kumpletong kaluluwa? Kahit sa Seven Hills Valley, iilang tao lamang ang nakakaalam tungkol dito. 3,923. Pong. Si Lockdane, ang Silver Marionette Elder mula sa Marionette Villa, ay tumingin kay Pong, ang Nirvanic Elder mula sa Pyryang sect. Bahagyang takot ang makikita sa kanyang mga mata habang dumidilim ang kanyang ekspresyon.
Ang katayuan ng isang Silver Marionette Elder sa Marionette Villa ay katulad ng sa isang Nirvanic Elder sa Pure Yang Sect. Gayun din, kailangan mo munang maging isang simpleng Emperor of Gods para ma-promote sa mga posisyong iyon. Tumingin si Pong kay Luke Dane at ngumiti ng may kahulugan habang nagtatanong, Luke Dane, maganda ang hitsura mo. Mukhang tuluyan ka nang gumaling mula sa iyong mga pinsala. Kumusta ang lolo mo? Gumaling na rin ba siya? Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luke Dane. 1,000 taon na ang nakalilipas, binisita ni na Luke Dane at ng kanyang lolo ang Pure Yang Sect sa Eastern Ridge Mansion. Noong panahong iyon, nagkaroon sila ng interes sa isang bagay sa Pure Yang Sect. Dahil dito, naglagay sila ng 2 mahahalagang bagay bilang taya bago imbitahan ang mga tagapagsakan ng Pure Yang Sect sa isang tunggalian. Kung matatalo sila, natural na mapupunta ang 2 mahahalagang bagay sa mananalo. Noong panahong iyon, ang kalaban ng lolo ni Luke Dane ay isang Ascension Elder, na isang Intermediate Emperor of Gods. Ang kanilang tunggalian ay napakatindi. Sa huli, ang Ascension Elder ay nagtamo ng mga minor na pinsala habang nagdudulot ng matinding pinsala sa lolo ni Luke Dane. Hindi na kailangang sabihin, nalo ang Ascension Elder. Pagkatapos ng tunggalian, ang ama ni Luke Dane ay nag-focus sa paggaling. Gayunpaman, nang halos ganap na siyang gumaling, kinailangan niyang harapin ang kanyang heavenly tribulation. Bilang resulta, lumala ang kanyang mga pinsala. Hindi pa rin tiyak kung makakaligtas pa siya sa susunod na heavenly tribulation. Kung tungkol naman kay Luke Dane, ang kalaban niya noon ay si Pong, na isa ng Nirvanic Elder noon. Natalo siya ni Pong sa loob lamang ng 3 galaw. Tutal, ang lakas ni Pong ay tunay na pambihira. Sa kabila ng pagiging isang simpleng Emperor of Gods, ang lakas ni Pong ay kapantay o posibleng mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na Intermediate Emperor of Gods sa Marionette Villa. Nang panahong iyon, parehong labis na natalo ang lolo at apo sa Pure Yang Sect. Balik sa kasalukuyan, huminga ng malalim si Luke Dane bago pilit na ngumiti at sinabing, salamat sa iyong pag-aalala, Elder Zayden. Ang aking lolo ay ganap nang gumaling matapos bumalik sa Marionette Villa. Binawahan ng puot ang puso ni Luke Dane nang makita niya si Pong. Tutal, matagal bago siya gumaling mula sa mga pinsalang idinulot sa kanya ni Pong noon. Mapalad siya na nalampasan niya ang kanyang kapigatian sa langit 100 taon na ang nakalilipas. Kung hindi, sino ang mag-aakala kung mabubuhay pa siya? Mukhang madaling lapitan si Pong, ngunit siya ay walang awa at determinado sa kanyang mga aksyon noong panahon ng tunggalian. Hindi lamang niya winasak ang mga heavenly veins ni Luke Dane, kundi sinaktan din niya ang kaluluwa ni Luke Dane. Kaya, paanong hindi siya kamumuhian ni Luke Dane? Magandang balita yan, tumanggaw si Pong at sinabing, Elder Dane, natatakot akong mabaigaw ka. Tutal, pumayag na si Alvin na sumali sa ating Purong Yang Sect. Bago magsimula ang digmaang imperial sa pagitan ng Flying Dragon Sect at ng Tai Sect, nangako siya kay Little Wilmar na sasali siya sa ating sekta kung magdesisyon siyang umalis. Pagkatapos, humarap siya kay Wilmar Chin at sinabing, Little Wilmar, sabihin mo kay Senior Uncle Luke Dane ang tungkol dito. Hindi nagtagal at nalaman ni Alvin na si Little Wilmar ay si Wilmar Chin na kanyang pinagpalitan ng Soul Pearls noon. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga labi dahil sa kakatuwang tawag ng isang binata sa isang matandang lalaki bilang Little Wilmar. Humakbang si Wilmar Chin paarap at sinabing, Senior Uncle Dane, iyon ang totoo. Sabi ni Luke Dane nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, pasalita lang naman yan, di ba? Ibig sabihin, pwede pa rin niyang baguhin ang isip niya. Tutal, hindi pa naman siya sumasali sa Purong Yang Sect. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at sinabing, Alvin, sumali ka sa Marionette Villa. Tatanggapin kita bilang direktang disipulo ko. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pagtrato sa iyo ang magiging pinakamahusay sa mga disipulo sa Marionette Villa. Akala ni Luke Dane ay mahihirapan si Alvin na tanggihan ang alok na ito, ngunit natuklasan niya agad na mali siya nang makita niya ang walang pakialam na ekspresyon sa mukha ni Alvin. Sa oras na ito, tumanggaw si Pong kay Alvin at nakangiting sinabi, Alvin, hindi pa ako tumanggap ng direktang disipulo sa buong buhay ko at wala rin akong balak tumanggap nito dahil tamad ako. Gayunpaman, kung interesado ka, may kilala akong Ascension Elder na handang tumanggap sa iyo bilang isang direktang disipulo. Natural mas mainam na magkaroon ng isang master na isang Intermediate Emperor of Gods kaysa sa isang simpleng Lord of Gods.
Dumilim ang ekspresyon ni Luke Dane. Pong, sinasadya mo ba akong pukawin? Hindi pinansin ni Pong si Luke Dane at nagpatuloy sa pagsasabing, kung ayaw mong maging direktang disipulo ng kahit sino, pwede ka ring sumali sa Pure Yang Sect. Bukod pa riyan, maaari mong isipin na ako, si Pong, ay may utang din sa iyo. Kung kailangan mo ang tulong ko sa hinaharap, tutulungan kita hanggat hindi ito sumasalungat sa aking mga prinsipyo. Bukod pa riyan, kung sasali ka sa aming sekta, hindi ka lang totretuhan bilang tunay na martial disciple, ang pinakamataas na ranggong disipulo sa aming sekta, kundi may utang din sa iyo ang aming sekta. Hindi na kailangang sabihin, hindi nito maaaring sumalungat sa mga interes at prinsipyo ng sekta. Nang marinig ito, napangisi si Luke Dane. Pong, isa ka lamang Nirvanic Elder sa Pure Yang Sect. May awtoridad ka ba talaga para gumawa ng mga ganoong desisyon? Ngumiti si Pong. Elder Dane, parang ang alam mo lang ay isa akong Nirvanic Elder. Bahagyang kumunat ang noo ni Luke Dane nang marinig ito. Little Wilmar, paliwanagan ng iyong senior Uncle Dane, sabi ni Pong kay Wilmar Chin. Sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Wilmar Chin, kasama na sina Alvin at Enchong. Si Hong Xiaoyun mula sa 7 Kills Valley lang ang tumingin kay Luke Dane na parang tanga si Luke Dane. Tumingin si Wilmar Chin kay Luke Dane at sinabing, si Elder Zayden ay hindi lamang isang Nirvanic Elder ng ating Pure Yang Sect. Ang kanyang ama ang pinakamalakas na Ascension Elder sa ating sekta, at ang pinuno ng ating sect, na nakababatang kapatid ng ama ni Elder Zayden, ay tinatrato rin si Elder Zayden na parang isang anak. Bukod doon, si Elder Zayden ay nag-iisang anak din. Sa madaling salita, ang mga salita ni Elder Zayden ay may malaking kahalagahan sa ating sekta. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luke Dane nang marinig ang mga sinabi ni Wilmar Chin. Natural lamang na hindi niya alam ang tungkol sa pambihirang pinagmulan ni Pong. Tutal, hindi naman siya taga Eastern Ridge Mansion at wala siyang gaanong alam tungkol sa Pure Yang Sect. Kasabay nito, marami sa mga tao ang muling nagsimulang magmura sa kanilang sarili. Paano nga ba matatawag na Ping Fan ang pambihirang taong ito na nangangahulugang ordinaryo? Lahat sila, kasama na si Alvin, ay nakaramdam na ito ay tunay na katawa-tawa. Ngumiti si Pong at sinabi kay Alvin, Alvin, sumali ka sa Purong Yang Sect. Kung may sino man sa sekta ang maglalakas loob na manggulo sa iyo, bubunutin ko sila hanggang maging pulpolan para sa iyo. Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan. Elder Zayden, isa lamang akong walang kwentang tao. Ikinumpas ni Pong ang kanyang kamay at sinabing, tama na. Ayoko nang magpaligoy-ligoy. Handa ka bang sumali sa Pure Yang Sect? Kailangan ko lang ng sagot mo. Alvin, ang pagsali sa Pure Yang Sect ay isang magandang pagpipilian. Nagulat si Alvin nang matanggap niya ang voice transmission ni Enchong. Ang 4 pang matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion ay nagpadala ng mga tao roon, ngunit lahat sila ay natakot kay Elder Zayden, sabi ni Enchong. Hindi makapagsalita si Alvin nang marinig niya ang mga salitang ito. Malinaw na determinado si Pong na kunin siya. Sa oras na ito, sinabi ni Wilmar Chin, Alvin, magtiwala ka sa akin. Hindi mo pagsisisihan ang pagsali sa Pure Yang Sect. Ang aming sekta ay sikat sa Eastern Ridge Mansion dahil sa pagiging protektibo sa aming mga disipulo. Si Elder Zayden ay sikat din sa pagiging protektibo sa kanyang mga tao. Bagamat wala siyang mga disipulo, lagi niyang ipinaglalaban ang kanyang mga nakababata. Tumingin si Alvin kay Pong, inaalala ang mga naunang pangako ni Pong. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, Elder Zayden, handa akong sumali sa Pure Yang Sect. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Pong nang sabihin niya, napakahusay. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at inihagis ang isang special ring kay Alvin bago niya sinabi, ito ay isang regalo para sa iyo. Nabalitaan ko ang tungkol sa bagay na iyon sa pagitan mo at ng angkan ng Langston. Mayroong 100 milyong banal na bato doon. Kung wala nang iba pa, pagkatapos mong ayusin ang bagay na ito sa angkan ng Langston, dapat mong sundan kami pabalik sa Pure Yang Sect. Sasamahan ka rin namin sa angkan ng Langston. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nabayaran mo na ang utang sa maikling panahon. 3,924 3,924. Salamat, Elder Zayden. Tinanggihan ni Alvin ang kabaitang ipinakita ni Pong dahil talagang kailangan niya ang mga banal na bato.
Mas makabubuti kung tutulungan niya si Renji na harapin ang problema bago sumali sa purong yang sekta upang makaramdam ito ng kapanatagan. Tutal, tinanggalan ng posisyon si Renjin bilang pinuno ng angkan dahil sa kanya. Bagamat maaaring kumita si Alvin ng 100 milyong Divine Rock sa pamamagitan ng pagpino ng mga Lord Grade Limit Divine Pills, lilikha ito ng kaguluhan sa Eastern Ridge Mansion. Matapos ilantad ang kanyang kakayahan, may posibilidad na siya ay madukot ng isang powerhouse upang magpino ng mga pills. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naging maingat tuwing pinupino niya ang mga Lord Grade Limit Divine Pills sa Flying Dragon Sect. Pinupino niya ang mga Lord Grade Limit Divine Pills sa mga pagitan ng pagpino niya ng mga King Grade Limit Divine Pills upang maiwasan ang paghihinala. Kung hindi, tiyak na matutuklasan ng dating sect leader ng Flying Dragon Sect, ang nangungunang Divine Alchemist sa Eastern Ridge Mansion, ang kanyang sekreto. Matapos ang kina ng pagmamayari ng Spatial Ring, nakakita si Alvin ng isang mabundok na tumpok ng mga banal na bato. Bukod doon, tila mayroon ding hindi bababa sa 1 milyong banal na kristal doon. Kailan mo gustong umalis papunta sa angkan ng Langsten? Tanong ni Pong na may bahid ng pananabik sa kanyang mga mata. Malinaw na sabik siyang manood ng isang magandang palabas kapag nabayaran na ni Alvin ang utang sa angkan ng Langsten. Maaari na akong umalis pagkatapos magpaalam sa aking mga kaibigan. Makikipag-ugnayan ako kay Elder Chin para ipaalam sa iyo kapag handa na akong umalis, sabi ni Alvin. Hindi mo na kailangang pagdaanan ang lahat ng problemang iyan, sabi ni Pong habang ikinakaway ang kanyang kamay at inilabas ang isang soul pearl. Naging seryosong kanyang ekspresyon habang patuloy na sinasabi, magpalitan tayo ng soul pearls. Maaari mo akong direktang kontaken kapag handa ka nang umalis. Pagkatapos mong harapin ang mga bagay sa angkan ng Langsten, umaasa akong babalik ka sa Pure Yang Sect kasama namin. Malapit nang ipamahagi ng Pure Yang Sect ang mahusay na mga mapagkukunan ng cultivation sa mga true martial disciples. Gayunpaman, kailangang pagtrabahuhan ito ng mga disipulo kaya hindi ito pantay na maipapamahagi. Kung babalik tayo sa tamang panahon, maaaring magkaroon ka ng bahagi nito. Base sa mga salita at ekspresyon ni Pong, alam ni Alvin na ang mga mapagkukunan ay kailangang maging napakahalaga. Dali-dali niyang sinabi, huwag kang mag-alala, Elder Zayden. Magiging mabilis ako. Aalis tayo sa Flying Dragon Sect sa loob ng 2 araw. Ngumiti si Pong. Sige. Mas marami tayong oras kung aalis tayo ng mas maaga. Kung mayroon pa, harapin mo sila para makasali ka sa Pure Yang Sect nang walang anumang alalahanin. Tumanggaw si Alvin. Habang kausap ni Pong si Alvin, si Luke Dane, ang Silver Marionette Elder mula sa Marionette Villa, ay umalis ng may pag-aatubili. Dahil nagpasya si Alvin na sumali sa Pure Yang Sect, alam niyang nasasayang lang ang oras niya sa pagpunta sa Eastern Ridge Mansion. Sinundan si Luke Dane ng pinuno ng sekta ng Tai at ilan sa mga miyembro ng sekta nang umalis ito. Bahid ng selos ang makikita sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, umalik sina Pong at Bo Fangchin sa lupain ng Flying Dragon Sect pagkatapos magpaalam kay Alvin. Bago umalis kasama ang dalawa, binati rin ni Enchong si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Binabati kita, Alvin. Inaasahan ko ang iyong kahusayan sa purong Yang Sect. Ang Flying Dragon Sect ay laging bukas ang pinto para sa iyo. Pakibisita kami kung may oras ka. Salamat, pinuno ng sekta. Pagkaalis ni Enchong, iba't ibang elder mula sa matataas na ranggo ng emperador sa Eastern Ridge Mansion ang lumapit din upang batiin si Alvin. Binabati kita, Alvin. Sabi ng isang elder mula sa purong Yang. Lalo siyang natuwa na nagpasya si Alvin na sumali sa purong Yang Sect. Kasunod nito, ang mga miyembro ng Flying Dragon Sect ay humakbang din paarap upang batiin si Alvin. Binabati kita, Senior Brother Darfield. Binabati kita, Alvin. Matapos maglibot sa Peace City, nilisan niya ang Imperial War Realm na walang dala. Sayang naman at wala na silang Destruction Divine Shuttle. Nakuha na ni Alvin ang lahat ng kailangan niya dati. Sa pagkakataong ito, partikular niyang hinahanap ang mga Destruction Divine Shuttle sa Peace City.
Tutal, gusto niyang bumalik sa mas mababang kaharian dahil nag-aalala siya para sa kanyang Panginoon, si Berting. Sana ligtas ang Panginoon. Makakatakas siya kay Jeremias dahil nagkaroon siya ng hindi inaasahang engkwentro at minana ang pamana ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Naisip ni Alvin habang tinitingnan ang Soul Pearl ni Berting sa kanyang spatial ring. Kukupos na ang marka sa Soul Pearl, at kapag tuluyan na itong kumupas, mawawala na ng silbi ang Soul Pearl. Hindi niya makokontak si Berting at hindi rin niya malalaman kung may nangyari kay Berting. Kailangan kong subukang kumuha ng ilang Destruction Divine Shuttles pagdating ko sa Pyryang Sect. Dati, tinanong ni Alvin si Wyatt kung mayroong anumang Destruction Divine Shuttle sa Flying Dragon Sect. Ayon kay Wyatt, hindi naman bihira ang mga Destruction Divine Shuttle sa sekta, ngunit nagkaroon ng kakulangan nitong mga nakaraang araw dahil sa mga saradong daanan sa pagitan ng Realms of Gods at Devata Realms. Pagkatapos bumalik sa lupain ng Flying Dragon Sect, mabilis na nagpadala ng mensahe si Alvin kay Wyatt. Kapatid na Wyatt, libre ka ba? Mabilis na dumating ang tugon ni Wyatt. Little Alvin, sasabihin mo ba sa akin ang tungkol sa Emperor of Gods mula sa Pyryang Sect na personal na dumating para recruit ka? Sumagot si Alvin, hindi tungkol dito. Nasa cultivation ground ka ba? Hahanapin kita ngayon. Sige, hihintayin kita. Habang papunta siya sa cultivation ground ni Wyatt, maraming disipulo ang lumapit upang batiin siya ng may kasiglahan. Tutal, ito ang unang pagkakataon na may isang Emperor of Gods na pumunta sa Flying Dragon Sect para lang mag-recruit ng disipulo. Ang mga Emperor of Gods ang pinakamalakas sa Eastern Ridge Mansion. Natural lang na matuwa ang iba. Isa itong karangalan. Kahit na hindi nakinabang ang Flying Dragon Sect sa pagsita, makikinabang pa rin ito kapag lumakas si Alvin at naging isa sa pinakamalakas na powerhouse sa Eastern Ridge Mansion. Nang maging labis na nakakapanghina ang loob, mabilis na nakahanap ng lugar si Alvin at nag-teleport papunta sa cultivation ground ni Wyatt. Pagdating niya, naghihintay na sa kanya si Wyatt sa harapan ng patio. Kapatid na Wyatt, malaki ang utang na loob mo sa pagkakataong ito, nakangiting sabi ni Alvin. Si Wyatt ay nalilito. Nabalitaan mo ba ang pagkamatay ni Martis? Tanong ni Alvin. Tumango si Wyatt. Nabalitaan kong namatay na siya kanina lang. Pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ito. Sinasabi mo ba? Bago pa matapos magsalita si Wyatt, inilabas ni Alvin ang kitang-kitang banal na artifact ni Martis at inilagay ito sa mesang bato. 3,925. Nahulaan na ni Wyatt na may kinalaman si Alvin sa pagkamatay ni Martis nang banggitin ni Alvin ang bagay na ito. Nakumpirma ang kanyang hula nang ilabas ni Alvin ang banal na artifact ni Martis. Nag-aalala siyang nagtanong, Little Alvin, pinatay mo ba si Martis matapos siyang sakta ng isang Underworld Elder? Namatay ba ang Underworld Elder na iyon? Hindi maganda kung ilantad ka niya. Bagamat walang magagawa sa iyo ang Flying Dragon Sect dahil sa Pyryang Sect, masisira nito ang iyong reputasyon. Maaaring iba ang tingin sa iyo ng Pyryang Sect dahil sa bagay na ito. Tutal, nakakahiya namang pumatay ng kapwa-miyembro ng parehong sekta. Sa palagay ni Wyatt, sapat lakas ni Alvin para patayin ang isang bagong promote na White Dragon Elder, ngunit hindi magiging madali para sa kanya na patayin ang isang veterano ng White Dragon Elder tulad ni Martis. Bukod dito, kahit na mas malakas siya kaysa kay Martis, hindi siya kumpiyansa na mapapatay niya si Martis. Kapatid na Wyatt, makakaasa ka, nakangiting sabi ni Alvin, kami lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Bukod pa rito, ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko dahil tinangka akong patayin ni Martis. Nakahinga ng maluwag si Wyatt nang marinig ang mga salitang ito. Maya-maya, nagbago ang tingin niya kay Alvin at sinabing, mukhang nakatago ang malaking bahagi ng lakas mo. Nakakamangha ito. Ang magkaroon ng ganitong lakas kahit wala ka pa sa 3,000 taong gulang. Wala pa itong katulad kahit sa buong Eastern Ridge Mansion. Pagkatapos ng isang paghinto, same time na sinabi ni Wyatt, kami ng aking kapatid ay walang hanggang may utang na loob sa iyo. Umiling si Alvin at nakangiting sinabi, kapatid na Wyatt, hindi ko siya pinatay dahil sa iyo at kay kapatid na Magnus. Pinatay ko lang siya dahil sinubukan niya akong patayin.
Hindi binanggit ni Alvin kung paano napagtagumpayan ni Martis ang sikretong pamamaraan para sa tunay na pagpapasabog ng kanyang maliit na mundo, na malamang na ikamamatay ni Wyatt kung lalaban si Wyatt kay Martis. Pinagpawisan siya ng malamig nang maisip niya kung gaano na siya kalapit sa kamatayan. Mapalad siya na nagawa niyang patayin si Martis. Kung hindi, si Martis ay magiging isang malaking banta kay Wyatt sa hinaharap. Sa wakas, sinabi ni Alvin, "Kapatid na Wyatt, aalis na ako sa sekta sa loob ng 2 araw. Anyayahan mo si kapatid na Magnus pabalik mula sa sinasaka ni kagalang-galang na Elder Sikong, at anyayahan mo rin si kapatid na Nixon. Mag-inuman tayo ngayong gabi." Tumango si Wyatt. "Nabalitaan ko na aalis ka kasama ang emperador ng mga Diyos mula sa purong yang sect sa loob ng 2 araw. Sige. Ihahatid ko na ang kapatid ko. Dahil wala na si Martis, hindi ko na kailangang abalahin si kagalang-galang na Elder Sikong para alagaan ang kapatid ko." Umiling si Alvin at sinabing, "Huwag mong pababayaan ang iyong mga bantay. Patay na si Martis, ngunit buhay pa ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sino ang nakakaalam kung gusto nilang ipaghiganti si Martis o isagawa ang kanyang paghihiganti para sa kanya? Pinakamabuting lipulin ang mga taong ito sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon ako ng taong haharap sa kanila," sagot ni Wyatt. Sa katunayan, matapos malaman na patay na si Martis, gumawa na siya ng mga plano para alisin ang mga tapat na tauhan ni Martis na maaaring maging banta sa kanyang kapatid na si Magnus. Magaling yan, tango ni Alvin. Alam niyang nakaisip na ng plano si Wyatt. Nang gabing iyon, uminom ng busog si Alvin kasama sina Wyatt, Nixon, at Magnus. Kasama niya ang mga magagandang kasama, at matagal-tagal na rin mula nang huli siyang makaramdam ng ganitong kaiginhawahan. Ngayon, hindi lamang siya pinuprotektahan ng Flying Dragon Sect, kundi pinuprotektahan din siya ng Emperor of Gods mula sa Pure Yang Sect. Dahil dito, kahit si Maynard, ang Vice-Sect leader ng Flying Dragon Sect, ay hindi maglalakas loob na kumilos. Matapos malasing sina Alvin at Magnus, nagpalitan ng tingin ang medyo matino na si Wyatt at si Nixon. Bumantong hininga si Nixon, ang dami talagang inaalala ni Little Alvin. Kung kahit siya ay hindi makayanan, hindi rin natin siya matutulungan, buntong hininga rin ni Wyatt. Bagamat walang sinabi si Alvin, nahalata ni na Wyatt at Nixon na may bumabagabag kay Alvin. Kinabukasan, nakita ni na Wyatt at Nixon si Alvin palabas pagkatapos niyang makatulog. "Little Alvin, kung mayroon kaming maitutulong sa iyo, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin," seryosong sabi ni Wyatt, "hindi mo kailangang maging magalang sa amin." "Tama," tumango si Nixon habang sumasabay, "huwag mag-atubiling hanapin kami. Gayunpaman, hindi ko alam kung makakatulong pa kami ng mas matagal dahil malapit mo na kaming malampasan sa lakas." Umiling si Nixon. Hindi pa siya nakakilala ng sinumang umunlad ng kasing bilis ni Alvin. "Sige," nakangiting sabi ni Alvin, tuluyang nakalimutan kung gaano siya nalasing noong nakaraang gabi. Bagamat mabuti ang intensyon ng dalawa, alam niyang hindi siya matutulungan ng mga ito sa mga bagay na may kinalaman sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo. "Munting tiyan," muling sabi ni Nixon, "ang mga puntos ng digmaan na ibinigay mo sa akin ay higit pa sa utang mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. Tutulungan kitang makuha ito mula sa Peace City o sa aming sekta." "Salamat, kapatid na Nixon," sagot ni Alvin. Matapos ibalik ang mga war points na inutang niya, ipinamahagi niya ng pantay ang mga contribution points na pagmamayari niya kina Wyatt at Nixon. Tutal, wala nang silbi ang mga contribution points sa kanya nang umalis siya sa Flying Dragon Sect. Gayunpaman, tinanggihan ni Brown Haichua ang mga contribution points. Dahil napatay na niya si Martis, nadama ni Wyatt na hindi nararapat na kumuha muli ng kahit ano mula sa kanya. Dahil dito, lahat ng contribution points ay ibinigay kay Nixon sa huli. Sa katunayan, tumanggi rin si Nixon, ngunit ang lasing na lalaki ay napakamapilit kaya walang nagawa si Nixon kundi tanggapin ito sa huli. "Kuya Wyatt, Kuya Nixon, aalis na ako. Pakiusap, magpaalam kayo kay Kuya Magnus para sa akin pagkagising niya. Kuya Nixon, pakisabi naman sa hipag ko na nagpaalam na rin ako," sabi ni Alvin bago umalis.
Kasunod nito, hinanap ni Alvin sina Darren Drake at Norvan, dalawa pa sa kanyang mga kaibigan sa Flying Dragon Sect. Nang gabing iyon, uminom siyang muli. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya nalasing tulad nina Darren Drake at Norvan. Matapos malasing si Norvan, pinaalalahanan niya si Alvin na maging mas maingat pagkatapos sumali sa purong Yang Sect. Tutal, ang kompetisyon sa pagitan ng mga kapantay ay lalong matindi sa mga makapangyarihang puwersa. Isa siyang batang Panginoon ng isang puwersang may ranggong hari kaya alam niya ang lahat ng pakikibaka at politika sa isang puwersa. Kung tungkol naman kay Darren Drake, nangako siyang sasali sa Pure Yang Sect sa hinaharap. Kinabukasan, pagkatapos magpaalam kina Darren Drake at Norvan, hinanap ni Alvin si Pong. Nakipag-ugnayan na siya kay Pong noong nakaraang gabi at nakipagkita sa looban ni Pong. Habang papunta roon, nakasalubong ni Alvin si Enchong na tila naghihintay sa kanya. Leader ng sekta. Nakangiting sabi ni Enchong, "Alvin, ikaw ang pinaka-natatanging disipulo na nagkaroon ng Flying Dragon Sect. Bilang pinuno ng sect, labis akong ipinagmamalaki ka. Dinala mo sa amin ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagsali sa Pure Yang Sect. Bagamat kami ay isang sect na may ranggong emperador, lampas na kami sa aming kalakasan. Gayunpaman, palagi kaming mapagbigay sa aming sariling mga tao. Ito ay isang maliit na tanda mula sa sect bago ka umalis." Pagkatapos, inihagis ni Enchong ang isang special ring kay Alvin. Pinuno ng sekta, bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Bago pa makapagsalita si Alvin, sinabi ni Enchong, "Ituring mo itong gantimpala mula sa sekta. Huwag mong isipin na may utang ka sa amin dahil dito." Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bagamat hindi masyadong matagal na nanatili si Alvin sa Flying Dragon Sect, may lugar ang sekta sa kanyang puso. Tutal, tinulungan siya ni Enchong at ng ilan sa mga miyembro rito noong pinakamababang punto niya. Dahil dito, kahit hindi malakas ang kanyang pakiramdam ng pagiging kabilang sa sekta, hindi niya kailanman tatanggi na tulungan ang Flying Dragon Sect kung kailangan nito ng tulong. Gusto lang tanggihan ni Alvin si Enchong dahil pakiramdam niya ay nakuha na niya ang lahat ng gusto niya mula sa Flying Dragon Sect at Peace City. Ang mga bagay na ibinigay sa kanya ay malamang na hindi niya kailangan kaya sa tingin niya ay mas mabuting iwan na lang ang mga ito sa mga nangangailangan. 3,926. Sa sumunod na sandali, medyo nahihiya si Enchong, "Talaga yan noong sinabi kong wala kang utang na loob sa sekta. Gayunpaman, mayroon akong maliit na personal na pabor na hihingin sa iyo." Isang pabor. Natigilan si Alvin nang marinig ang mga salita ni Enchong. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, ngumiti siya at sinabing, "Pinuno ng sekta, magsalita ka po. Gagawin ko ang lahat para makatulong." Bagamat hindi madalas na nakakasalamuhan ni Alvin si Enchong, malaki ang naitulong sa kanya ni Enchong. Kaya naman, handa siyang tulungan si Enchong. "Bago ko pa maipaliwanag sa iyo ang bagay na ito, kailangan mo munang sundan ako sa isang lugar," nakangiting sabi ni Enchong. "Syempre, pwede kang tumanggi kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin na gawin ang isang bagay na ayaw mong gawin." Si Enchong ay palaging magalang at palakaibigan kay Alvin, ngunit ngayon, mas magalang pa siya kaysa dati. "Sige." Tumango si Alvin at sumunod kay Enchong matapos niyang ipaalam sa dalawang elder mula sa Pure Yang Sect na makikipagkita siya sa kanila mamaya. Dinala ni Enchong si Alvin sa kanyang cultivation ground kung saan sila unang nagkita. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang naghihintay na sa kanila roon. Tila kalmado ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit makikita ang bahid ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. "Leader ng sekta, ito ba?" tanong ni Alvin na may kuryosidad. "Maynard," sabi ni Enchong. Nang marinig ang pangalang ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alvin. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Nang si Tyson Kane, isang inner elder ng Flying Dragon Sect at miyembro ng 10,000 Devils faction sa sect, ay sinubukang patayin si Alvin noon, pinaghihinalaan ni Alvin na ang utak sa likod ng pag-atake ay si Maynard. Pinaghihinalaan din niya na si Maynard ang umupa sa mga Death Warrior para patayin siya. Kaya, si Vice Pinuno ng sekta na si Brown, sabi ni Alvin.
Natural niyang alam na sinusubukan ni Enchong na lutisin ang alitan sa pagitan niya at ni Maynard Brown. Nanginig si Maynard sa loob-loob niya. Narinig niya ang pangungutya sa boses ni Alvin. Ngumiti siya ng alanganin at tinawag, "Young Master Darfield." Tumingin si Enchong kay Maynard at malamig na sinabi, "Magsabi ka ng totoo." Huminga ng malalim si Maynard bago tumingin kay Alvin at sinabing, "Young Master Darfield, ang alitan sa pagitan natin ay dahil sa aking manugang." Pagkatapos sabihin iyon, ikinumpas ni Maynard ang kanyang kamay. Isang pugot na ulo na pagmamayari ng isang gwapong binata ang lumitaw sa kamay ni Maynard pagkatapos noon. Batay sa mantsa ng dugo sa leeg, halatang pinugutan ng ulo ang binata hindi pa katagalan. "Ito ang manugang ko, si Carl." Muling nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Alam niyang iisa lang ang anak na babae ni Maynard, at mahal niya ang anak na babae. Kaya naman inalagaan niya ng husto ang kanyang manugang, na mula sa pangkat ng 10,000 devils. Hindi alam ng anak ko na napatay ko siya. Pinatay ko siya dahil natuklasan kong may kinalaman siya sa mga mandirigmang kamatayan, mahinahong sabi ni Maynard, hindi siya sapat na mayaman para umupa ng mga mandirigmang kamatayan, pero kayang gawin iyon ng 10,000 devil sect. Pinaghihinalaan ko na dahil sa alitan sa pagitan mo at ng 10,000 devil sect, nasangkot siya sa bagay na ito. Matapos malaman ang tungkol sa bagay na ito, inutusan ako ng pinuno ng sect na pumunta sa 10,000 devil sect para patayin ang lahat ng kanilang matataas na opisyal na sangkot sa bagay na ito. Napatay ko rin si Zhang Carl. Sana ay sapat na ito para matubos ang aking sarili, Young Master Darfield. Pagkatapos, lumuhad si Maynard at yumuko ng 3 beses kay Alvin. Nataman niya ang ulo nito ng malakas kaya't nagdugo ang noo nito. "Tabyusin mo ang iyong sarili." Matawaman na tinitigan ni Alvin si Maynard habang nagtatanong, "Pangalawang pinuno ng sekta Brown, maaari ko bang itanong kung ano ang ginawa mo na nagparamdam sa iyo ng pangangailangang gumawa ng ganoong mga hakbang upang matubos ang iyong sarili?" Huminga ng malalim si Maynard at sinabing, "Sa isang banda, ang matapang na pagtatangka ni Tyson Kane na patayin ka sa sekta ay may kinalaman sa akin." Hindi nagulat si Alvin. Kung tutuusin, pinaghihinalaan na niya ito. Hindi sana nakaisip si Tyson Kane ng ganito kamatapang na ideya ng mag-isa. Bukod pa rito, ang 2 White Dragon Elder mula sa 10,000 Devils faction ay hindi sapat ang impluensya para pilitin si Tyson Kane na gawin ang ganoong bagay dahil sa koneksyon ni Tyson Kane kay Maynard. Sa huli, nakangiti niyang sinabi, "Mukhang gusto talaga akong mamatay ni Vice Sect Leader Brown. Young Master Darfield, natatakot ako na baka maghayganti ka sa akin kapag lumakas ka na. Tutal, ang manugang ko ang direktang disipulo ni Tyson Kane." Nagmamadaling sinabi ni Maynard, "Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging hindi makatwiran. Para ipakita ang aking pagsisisi, pinatay ko si Carl para patunayan na wala na akong kaugnayan sa paksayo ng 10,000 devils. Sana ay sapat na ito para malutas ang alitan sa pagitan natin, Young Master Darfield. Natural lang, kung ayaw mo, wala akong tutol. Umaasa lang ako na hindi mo papatayin ang anak ko." Magulo lang ang ulo niya dahil kay Carl. Lamambat ng husto ang tingin ni Maynard nang banggitin niya ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Maynard sa pagsasabing, "Kung gusto ni Young Master Darfield ang buhay ko, iaanunsyo ng pinuno ng sekta sa sekta na inupahan namin ni Carl ang mga mandirigmang kamatayan. Pagkatapos akong mapatay, ang anak kong babae ay palalayasin sa sekta." Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin habang humarap kay Enchong at nagtanong, "Pinuno ng sekta, ang pabor na nabanggit mo kanina. Gusto mo bang iligtas ko ang buhay niya?" Tumanggaw si Enchong. Sabi niya, "Ang amo ni Maynard ay ang aking nakababatang tiyuhin, at may utang na loob ako sa aking nakababatang tiyuhin na magligtas ng buhay. Kung maaari, umaasa akong mailigtas ko ang kanyang buhay upang mabayaran ang pabor. Gayunpaman, natural lang na wala akong masasabi kung gusto mo ang kanyang buhay. Kung iyon ang gusto mo, umaasa lang ako na maliligtas mo ang kanyang anak na babae. Masisiguro ko na ang kanyang anak na babae ay hindi maghihiganti o guguluhin ka sa hinaharap. Ano man ang mangyari sa kanya pagkatapos noon, kasalanan niya ang lahat.
Kung handa kang maligtas si Maynard, ipinapangako ko rin na hindi na siya muling guguluhin ka. Kung hindi, papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Alvin. Muling sinabi ni Maynard, "Young Master Darfield, may isa pang bagay. Ako ang nagpadala sa iyo ng voice transmissions noong Latent Dragon Grand Contest. Ikaw ba yan?" Bahagyang nagulat si Alvin. Naaalala pa rin niya ang pangyayari, ngunit itinuring niya itong isang walang kabuluhang banta dahil walang nangyari kay Renjin. Napangiti si Maynard ng mapait. "Oo, ako iyon. Nilinlang ni Carl ang anak ko. Noong panahong iyon, sinabi niya na kung makukuha mo ang Lord Breakthrough Divine Peel at magiging Lord of Gods ka, magdudulot ito ng kapahamakan sa atin." Bahagyang humupa ang ekspresyon ni Alvin. Dahil walang nangyari, hahayaan ko na lang itong mangyari. Sa palagay ni Alvin, madali sana para kay Maynard na patayin si Renjin kung talagang gusto niya itong gawin. Umiling si Maynard. "Hindi. Sa katunayan, nagawa ko naman ang mga banta ko." "Ano?" Agad na tumangala si Alvin. Maaaring napatawad niya sana si Maynard kung siya lang ang tinarget ni Maynard. Gayunpaman, nagalit siya nang malaman niyang isinali ni Maynard ang mga inosenteng tao sa paligid niya. Bumantong hininga si Enchong. Sa katunayan, sinabihan niya si Maynard na huwag ibunyag ang bagay na ito kay Alvin dahil alam niyang magagalit ito kay Alvin. "Ano ang nangyari sa huli?" Tanong ni Alvin sa malalim na boses, halos hindi maitago ang kanyang galit. "Nakialam ang isang emperador ng mga Diyos," sabi ni Maynard. "Isang emperador ng mga Diyos." Nagulat si Alvin. Pagkatapos, naalala niya ang Emperor of Gods na lumitaw sa Flying Dragon Sect ilang sandali matapos siyang sumali sa sect. Ang Emperor of Gods na iyon ay hindi ordinaryo dahil nagawa niyang mapasuko ang Flying Dragon Sect noong panahong iyon. Kahit ang isang Nirvanic Elder ng Puriang Sect ay hindi magagawa ang lahat kung wala ang isang pambihirang pinagmulan. Tumango si Maynard at ikinwento ang nangyari. "Oo. Dati, pumayag akong bigyan ng gantimpala ang isang Black Dragon Elder kung mapapatay niya si Renjin. Hindi inaasahan, napatay siya ng Emperor of Gods nang tangkain niyang saktan si Renjin sa ari-arian ng angkan ng Langston. Pumunta ang Emperor of Gods sa sekta para turuan ako ng leksyon. Gayunpaman, noong panahong iyon, sinabi niya na wala siyang pakialam kung gagawa ako ng hakbang laban sa iyo basta't iwan ko si Renjin at ang angkan ng Langston. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ko ibinuhos ang aking galit sa iyo." Kumislap ang mga mata ni Alvin nang magtanong siya, "Si Reggie ba ang Emperor of Gods?" 3,927. "Young Master Darfield, paano mo nalaman?" Nanlaki ang mga mata ni Maynard, at namutla ang mukha sa gulat. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Alvin ang emperador ng mga Diyos. Tutal, batay sa kanyang mga investigasyon, bukod kay Renjin, walang sinuman sa angkan ng Langston ang nakakaalam na si Reggie ay isang emperador ng mga Diyos. Paano nalaman ni Alvin? "Nagtataka lang ako," walang pakialam na sabi ni Alvin. Ang kanyang tingin kay Maynard ay may bahid pa rin ng puot. Nahirapan siyang patawarin si Maynard sa pagpapadala ng isang Black Dragon Elder sa angkan ng Langston upang patayin si Renjin. Lumampas na ito sa kanyang kinikita. Napansin ni Maynard ang mapang-ipong tingin ni Alvin at mapait na ngumiti. Alam niyang malabong palayain siya ni Alvin ngayon. Bumantong hininga siya at sinabing, "Young Master Darfield, ang tanging hiling ko lang ay sana ay hindi mo papatayin ang anak ko. Hanggat hindi siya nagkukusa na pukawin ako, hindi ko siya tatargetin," walang pakialam na sabi ni Alvin. Dahil doon, natahimik si Maynard. Hindi siya gumalaw, hinihintay si Alvin na patayin siya. Kasabay nito, si Enchong, na nakatayo sa gilid, ay nanatiling tahimik. Tutal, ito ay nasa loob din ng kanyang inaasahan. Bukod dito, sinabi na niya kay Alvin na hindi siya makikialam kung ipipilit ni Alvin na kitilin ang buhay ni Maynard. Matapos patayin si Maynard, tumingin si Alvin kay Enchong at humingi ng paumanhin, "Pinuno ng sekta, humihingi ako ng paumanhin. Kung hindi siya nagpadala ng isang tao para patayin si Renjin, gagawa sana ako ng pabor sa iyo at hahayaan ko siyang umalis." Gayunpaman, talagang lumampas siya sa hangganan.
Kahit hindi ko siya patayin ngayon, papatayin ko pa rin siya sa hinaharap. Naiintindihan ko. Tumango si Enchong. Hindi niya sinisi si Alvin. Sa katunayan, naramdaman niya na si Alvin ay naging lubos na maunawain. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Alvin, gagawin din niya ang parehong desisyon. Sige, ako na ang bahala sa gulo dito, sabi ni Enchong, hanapin mo na si Elder Zayden ngayon. Sana lang maalala mo na minsan ka nang naging bahagi ng Flying Dragon Sect pagkatapos mong sumali sa Pure Yang Sect. Siyempre naman, sabi ni Alvin bago nagpaalam kay Enchong at umalis upang hanapin ang dalawang elder ng Pure Yang Sect. Matapos umalis si Alvin sa Flying Dragon Sect kasama ang dalawang elder ng Pure Yang Sect, isang nakakagulat na anunsyo ang ginawa ni Enchong. Sinuri namin ang pinagmulan ng mga mandirigmang kamatayan na nagtangkang pumatay kay Alvin dati at natuklasan na sila ay inupahan ni Vice Sect Leader Brown at ng kanyang manugang na si Carl matapos makipagsabuatan sa ilang miyembro mula sa 10,000 Devil Sect. Ang mga tao mula sa 10,000 Devil Sect ay pinatay na. Sina Maynard at Carl ay pinatay din ng sekta. Dito nagtatapos ang investigasyon. Nais kong ipaalala muli sa lahat na sumunod sa mga patakaran ng Flying Dragon Sect. Huwag isipin na makakatakas ka kung lalabagan mo ang mga patakaran. Kahit na umupa ka ng mga mandirigmang kamatayan, matutuklasan pa rin namin ang katotohanan. Nagkagulo ang Flying Dragon Sect. Walang inaasahan sa anunsyong ito mula kay Enchong. Ang dalawang mandirigmang kamatayan na iyon ay kinuha ni na Vice Sect Leader Brown, Carl, at ng 10,000 Devil Sect. Iniisip ko kung paano nalaman ito ng sekta gayong patay na ang mga mandirigmang kamatayan. Kakaiba rin ito para sa akin. Dapat ay walang anumang pahiwatig. Napakaganda ng sekta. Nahanap nila ang salarin kahit halos wala nang makitang palatandaan. Maraming tao na nag-isip na umupa ng mga mandirigmang kamatayan upang harapin ang kanilang mga kaaway, na na-inspire ng tangkang pagpatay ni Alvin, ay mabilis na binaliwala ang kaisipang ito. Natural lamang na hindi lahat ay magkakasundo sa Flying Dragon Sect. Marami sa mga pangunahing kaaway ay kapwa-miyembro ng sekta. Isang halimbawa nito ay sina Wyatt, Magnus, at Martis. Marami ang nag-akala na makakalusot sila sa pagkuha ng mga mandirigmang kamatayan upang patayin ang kanilang mga kaaway, ngunit agad na winasak ng mga salita ni Enchong ang kanilang mga pag-asa. Tay! Kaya ni Kuya. Dati, ang anak na babae ni Maynard ay gulat na gulat pa rin at nagdadalamati sa biglaang pagkawala at pagkamatay ng kanyang asawa matapos nitong matagpuan ang nabasag na soul pearl nito. Nang mabasag din ang soul pearl ng kanyang ama, lalo siyang nagulat, hindi niya lubos na matanggap ang katotohanan. Kinumbinsi pa niya ang sarili na may mga problema sa soul pearls ng kanyang ama at asawa. Gayunpaman, mabilis na nawasak ang kanyang mga maling akala nang marinig niya ang anunsyo ni Enchong. Tunay ngang patay na ang kanyang ama at asawa. Pinatay sila ng sekta. Anong nangyari? Paano ito nangyari? Paano nalaman ng sekta? Kami lang ni tatay ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Pinagtaksilan ba siya ng kaibigan ni tatay? Siya siguro iyon. Siya siguro iyon. Walang kinalaman si Brother Carl sa bagay na ito. Bakit siya pinatay? Bakit? May magsabi sa akin kung ano ang nangyayari. Habang nasa kalagayan pa rin ng kalituhan ang anak na babae ni Maynard, nagpadala si Enchong ng isang tao upang hulihin siya at ilayo sa sekta. Dahil sa karumaldumal na krimen ni Maynard, iniutos ng pinuno ng sekta na ikaw, bilang kanyang anak, ay palayasin sa sekta. Hindi ka papatulan ng sekta dahil hindi mo alam ang tungkol dito. Nang marinig ito, napaisip ang anak ni Maynard sa sarili, iniisip ba ng sekta na wala akong alam? Bakit? Si Brother Carl ba ang may kasalanan sa akin? Nalaman ni Alvin, na umalis na sa Flying Dragon Sect, ang nangyari sa pamamagitan ng mga voice transmission ni na Wyatt, Nixon, Darren Drake, at Norvan. Tutal, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanya. Natural na hindi nagulat si Alvin. Tutal, alam na niya na mangyayari ito bago pa man umalis sa Flying Dragon Sect. Alvin, tawag ni Pong, ang Nirvanic Elder mula sa Pure Yang Sect, na naglalakad sa tabi ni Alvin.
Sa simula, si Alvin, tulad ni Wilmore Chin, ay magalang na naglakad sa likuran ni Pong bilang tanda ng paggalang. Gayunpaman, nais ni Pong na makipag-usap sa kanya kaya't napunta siya sa tabi ni Pong. Hindi niya masyadong inisip ang bagay na iyon. Kung tungkol naman kay Wilmore Chin, nanatili siya sa kanyang posisyon. Paano siya makakasabay sa kanyang nakababatang tiyuhin? Kahit na hindi ito ikinababahala ng kanyang nakababatang tiyuhin, tinuruan na siyang bastos ang paggawa nito. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ng mga tao sa angkan ng Langston kapag nalaman nilang nakakalap ka ng 100,000 milyong divine rock sa loob lamang ng maikling panahon? Tanong ni Pong na may bahid ng pananabik. Para siyang isang mapaglarong bata, at tila mas interesado pa siya rito kumpara kay Alvin. Malamang magugulat sila, sagot ni Alvin. Kung alam lang niya, iisipin sana niya mas bata sa kanya si Pong base sa ugali ni Pong. Hindi lang mahilig manggulo si Pong, kundi mahilig din siyang manood ng drama. Malamang. Bahagyang kumunat ang noo ni Pong. Para bang nadismaya siya sa nakakabagot na resulta. Walang magawang sagot ni Alvin, gusto ko sanang sabihin yan. Tiyak na magugulat sila. Lumawak ang ngiti ni Pong. Tama. Ang reaksyong ito pa lang ay karapat-dapat na sa 100,000 divine rocks na ibinigay ko sa iyo. Mas magugulat ba sila kung malaman nilang binigyan kita ng 1,000,000 divine crystals? Lumiwanag ang mga mata ni Pong habang patuloy siyang bumubulong sa sarili. Nang makita ito, nakaramdam si Alvin ng kawalan ng magawa. Hindi niya talaga alam kung paano makipag-usap sa matandang ito na parang isang mapaglarong bata. Bahagyang lumingon si Alvin at tinanong si Wilmore Chin gamit ang voice transmission, Elder Chin, ganito na ba si Elder Zayden noon pa man? Hindi naman talaga. Sagot ni Wilmore Chin, karaniwan ay seryoso ang nakababatang lolo. Ganito lang siya sa mga kaibigan niya o sa mga taong nakakasundo niya. Kadalasan ay nasa closed-door cultivation siya at madalas na nag-iisa. Tumanggaw si Alvin. Tila si Pong ay karaniwang tahimik maliban na lang kung kasama niya ang mga taong nakakasundo niya. Mabuti rin yan. Napakaganya pakisamahan kaya hindi ako mapapagod sa pagsunod sa mahigpit na tuntunin ng kagandahang asal, naisip ni Alvin sa sarili habang nakangiti. Medyo nakaka-relax ang makasama si Pong. Magaan ang kapaligiran. Hindi ito nakakainis o seryoso. Nang papalapit na sila sa lungsod ng Langston kung saan matatagpan ang ari-arian ng angkan ng Langston, nagpadala ng mensahe si Alvin kay Renjin. Nagulat si Renjin nang matanggap niya ang mensahe ni Alvin. Alvin, galing ka ba sa Imperial War Realm? Nakausap na ni Renjin si Alvin dati bago pumasok si Alvin sa Imperial War Realm kaya inakala niyang naroon pa rin si Alvin. Pinuno ng angkan, malapit na akong makarating sa lungsod ng Langston, sagot ni Alvin. Malapit ka na bang makarating sa Langston City? Natigilan si Renjin. Pagkatapos, nag-aalalang nagtanong siya, napakadali mong umalis sa Flying Dragon Sect, hindi ka ba nag-aalala na baka matarget ka ng mga kalaban mo? Nag-iisa ka lang ba? Bagamat hindi binanggit ni Alvin kay Renjin ang kanyang problema sa Flying Dragon Sect, malabo niya itong narinig mula sa mga miyembro ng angkan na sumali sa Flying Dragon Sect. Kung tutuusin, ang bilang ng mga miyembro mula sa angkan ng Langston sa Flying Dragon Sect ay hindi mas mababa kaysa sa 10,000 Devil Sect. Bagamat bihirang makipag-ugnayan si Alvin sa kanila, natural lamang na marami silang alam tungkol sa kanya. 3,928. Hindi ako nag-iisa. Dumating ako kasama ang 2 elder. Nag-init ang pakiramdam ni Alvin nang marinig ang pag-aalala at pag-aalala sa boses ni Renjin. Mga matatanda. Nagulat si Renjin. Ang mga matatanda mula sa Flying Dragon Sect. Hindi, sagot ni Alvin, mula sila sa purong Yang Sect. Nakikita ko, galing sila sa Pure Yang Sect, sagot ni Langston Rengia. Maya-maya, sumagot ulit siya, halatang gulat na gulat, teka. Ang Pure Yang Sect. Isa sa 5 nangungunang puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Oo. Plano mo bang sumali sa Pure Yang Sect? Alam ni Renjin ang tungkol sa pagganap ni Alvin sa Flying Dragon Sect. Matagal na niyang pinagmamasdan si Alvin.
Natuwa siya para kay Alvin nang marinig niya ang tungkol sa pagpatay ni Alvin sa maraming miyembro ng Taiyi sect, at nag-alala siya nang marinig niya na sinubukan ni Tyson K na patayin si Alvin. Mas lalo siyang nag-alala at nabigla nang marinig niya na inupahan ang mga Death Warrior para patayin si Alvin. Naiisip niya ang panganib na kinaharap ni Alvin noong panahong iyon nang harapin niya ang dalawang Intermediate Lords of Gods. Kahit alam niyang ligtas si Alvin, nananatili pa rin ang takot sa kanyang puso. Natural, alam din niya na ang mga matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion ay sinusubukan ding rekruten si Alvin. Alam niyang sasali si Alvin sa isa sa mga puwersang iyon sa malaot madali. Dahil kasama si Alvin ng dalawang elder mula sa Pyongyang sect ngayon, tila nagpasya na si Alvin na umalis sa Flying Dragon sect. Lalabas ako at sasalubungin kita. Matapos ipadala ang mensaheng iyon, malakas na sinabi ni Renjin para marinig ng lahat ang kanyang mga salita, "Mga matatanda, sumama kayo sa akin upang salubungin ang mga matatanda mula sa Pyongyang sekta." Sektang Pyongyang. Nagulat ang mga matatanda mula sa angkan ng Langston nang marinig nila ang mga salita ni Renjin. Bagamat hindi na siya ang pinuno ng angkan, sinundan pa rin nila siya nang marinig nilang may mga bisita sila mula sa Pyongyang sect. Tutal, alam nilang hindi sinungaling si Renjin. Kasabay nito, isang kaguluhan din ang sumiklab sa angkan ng Langston. Sektang Pyongyang. Talaga bang ito ang Pyongyang sect, isa sa nangungunang 5 puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion? Siyempre naman. Ano pa bang Pyongyang sect ang meron sa Eastern Ridge Mansion? Bagamat ang Flying Dragon sect ay isang sekta rin na may ranggong emperador, ang pagkakaiba nila ay parang langit at lupa. Bakit may isang tao mula sa Pyongyang sect na pumupunta sa ating angkan? Matapos lumipad palabas ng lupain ng angkan ng Langston ang grupo ng mga taong pinamumunuan ni Renjin, hindi nagtagal ay nakarating sila sa labas ng lungsod ng Langston. Hindi lamang ang mga ordinaryong matatanda ang naroon, kundi pati na rin ang mga kataas-taasang matatanda at ninuno tulad nina Zayden, Halvar, at Malvar. Tinanong ni Zayden si Renjin, "Renjin, bakit pupunta rito ang mga elder mula sa Pyongyang sect?" Sasamahan nila si Alvin dito, buntong hininga ni Renjin, sasali si Alvin sa Pyongyang sect. Hindi ko talaga inaasahan na ang binata mula sa ating angkan ay sasali ng ganito kabila sa isa sa mga nangungunang puwersa sa Eastern Ridge Mansion. Nagliwanag ang mga mata nina Zayden, Halvar, at Malvar. Maganda naman ang relasyon nila ni Alvin. Natural lang na natuwa sila para sa kanya nang malaman nilang pupunta siya sa Pyongyang sekta. Para naman sa ibang mga elder, nagpalitan sila ng tingin, pakiramdam nila ay komplikado. Noon, iginiit nilang tanggalin sa posisyon si Renjin dahil nagpakasasa si Renjin kay Alvin, na naging sanhi ng pagkawala ng maraming banal na bato. Kalaunan, nangako si Alvin na ibabalik niya ang mga banal na bato sa loob ng 100 taon. Gayunpaman, ilang dekada pa lamang ang lumipas mula noon. Dati, nang marinig nila ang natatanging pagganap ni Alvin sa Flying Dragon sect, napuno sila ng pagsisisi. Pinagsisihan nila ang pagpaparusa kay Renjin dahil sa pagpabor kay Alvin. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakipag-ugnayan si Alvin sa mga mula sa pangkat ng Langston matapos sumali sa Flying Dragon sect. Para sa 100 milyong bato, nawalan sila ng pagkakataong makapagtatag ng magandang relasyon sa isang natatanging prodigy. Paano silang hindi magsisisi? Matapos silang mabayaran, malamang nawala ng kinalaman si Alvin sa angkan ng Langston. Tutal, hindi naman ibig sabihin na inalagaan niya si Renjin, kailangan na rin niyang alagaan ang lahat ng miyembro ng angkan ng Langston. Matapos itong pag-isipan, ang mga matatanda, ang mga naruroon at wala, ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Kapag dumating si Alvin, sabihin natin sa kanya na hindi na kailangang bayaran ang utang. Bukod dito, sasabihin din natin sa kanya na si Renjin ay ibabalik bilang pinuno ng angkan at mananatili ito maliban na lang kung pipiliin niyang magbitiw. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Bagamat marami ang 100 milyong banal na bato, hindi gaanong naapektuhan ang angkan ng Langston sa pagkatalo. Walang kwenta ang 100 milyong banal na bato kapalit ng pabor ng isang Panginoon ng mga Diyos na wala pang 3,000 taong gulang at may magandang kinabukasan.
Bagamat isa lamang siyang simpleng Panginoon ng mga Diyos, nagawa niyang patayin ang dalawang nasa pagitan na Panginoon ng mga Diyos. Ang kanyang lakas ay halos maihahambing sa isang puting Dragon Elder. Ang isang taong tulad niya ay tiyak na anggat ng napakataas sa hinaharap. Marahil, sa susunod na 10,000 taon, siya ay magiging isang emperador ng mga Diyos. Nang maisip ng mga matatanda kung paano maiuugnay ang angkan ng Langston sa isang emperador ng mga Diyos, hindi nila maiwasang makaramdam ng pananabik. Hindi na sila makapaghintay na makipagkasundo kay Alvin. Sa kanilang paningin, si Alvin ngayon ay hindi naiiba sa isang emperador ng mga Diyos. Sa sandaling ito, si Renjin, na may matalas na paningin, ay nakakita ng 3 figure sa di kalayuan at sinabing, nandito na sila. Pamilyar na pamilyar si Renjin sa lilang figure sa di kalayuan. Iniisip ko kung sino ang mga elder mula sa Puryang sect na nanggaling. May iba't ibang ranggo ng mga elder sa Puryang, batay sa aking nalalaman. Nabalitaan kong ang mga Transcendence Elder ay nasa 3 ranggo, at ang kanilang katayuan ay katulad ng sa mga Black Dragon Elder sa Flying Dragon sect. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay katulad ng sa mga Golden Dragon Elder. Lahat sila ay mga natatanging Lords of Gods. Kahit na nagpadala lang ang Puryang sect ng isang Spirit Void Elder para samahan si Alvin, ipinapakita na nito kung gaano nila siya pinahahalagahan. Tama iyan. Bagamat ang katayuan ng mga Spirit Void Elder ay katulad ng sa White Dragon Elder sa Puryang sect, ang kanilang lakas ay kasing lakas ng sa isang Black Dragon Elder. Nako, sa palagay ko ay hindi sila magpapadala ng isang Spirit Void Elder, lalo na ang dalawa, para samahan si Alvin. Kahit na magpadala sila ng mga Pristine Void Elder, higit pa ito sa sapat upang ipakita kung gaano nila pinahahalagahan si Alvin. Ang lakas ng isang Pristine Void Elder ay maihahambing sa lakas ng isang White Dragon Elder sa Flying Dragon sect. Lahat sila ay mga natatanging Intermediate Lords of Gods. Sa kasalukuyan, 2 lamang ang White Dragon Elder sa ating Langston faction sa Flying Dragon sect. Natahimik ang mga chismosang matatanda nang dumating si Alvin. Pagdating ng 3, humakbang si Renjin paarap at yumuko ng may paggalang bago nagkusa na sabihing, pagbati, mga nakatatanda. Ako si Renjin. Kasabay nito, sumunod din ang iba. Pagbati, mga elder. Ako si Zayden. Ngumiti ng maliwanag si Alvin nang makita niyang muli si Renjin. Pinuno ng angkan. Hindi na ako ang pinuno ng angkan, sabi ni Renjin. Maraming beses na niyang itinuwid si Alvin, ngunit tila nakakalimutan ni Alvin ang paalala sa bawat pagkakataon. Nang marinig ang mga salitang ito, gustong-gusto ng ibang mga elder mula sa angkan ng Langston na magsalita at sabihing gusto nilang maging pinuno muli si Renjin. Gayunpaman, dahil sa presensya ng 2 elder mula sa Puryang sect, hindi sila nang ahas na magsalita ng padalos-dalos. Sa harap ng mga ganitong makapangyarihang tao, hindi sila kwalipikadong magsalita. Alam nila ang kanilang mga limitasyon at katayuan sa harap ng mga makapangyarihang tao na ito. Tumawa si Alvin at sinabing, sa puso ko, ikaw ang magiging pinuno ng angkan ng Langston. Pagkatapos noon, tumingin si Alvin kina Zayden, Malvar, at Malvar bago niya sila binati ng may ngiti. Natural niyang naalala kung paano nila siya inalagaan noon. Ngumiti at tumango ang 3 bago lumipat ang kanilang mga mata sa binata na nakatayo sa tabi ni Alvin. Ang binata ay mukhang kakaiba at malinaw na hindi simple. Sumulyap si Renjin sa binata sa tabi ni Alvin at sa matandang nakatayo ng bahagya sa likuran ng 2 bago niya magalang na sinabi ng nakangiti, Alvin, pakipakilala naman sa amin ang 2 elder mula sa Puryang sect. Tumango si Alvin bago tumingin kay Wilmar Chin at sinabing, ito si Elder Wilmar Chin ng Puryang sect. Wilmar Chin. Hindi nagbigay ng reaksyon sina Renjin at ang iba pa sa pagpapakilala, ngunit agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Zayden, Malvar, at Halvar. Pamilyar naman sila sa pangalang ito. Noong kanilang mga kabataan, si Wilmar Chin ay isang prodigy sa Puryang sect, at sikat siya sa Eastern Ridge Mansion. Isa siya sa nangungunang 10 prodigy ng Puryang sect noong panahong iyon. Sa kasalukuyan, isa na siyang Advanced Lord of Gods, at isa rin siyang Spirit Void Elder.
Tuwang-tuwa si Zayden na tumingin kay Wilmar Chin habang nanginginig ang boses, Elder Wilmar Chin, ang Spirit Void Elder. Nang marinig ang mga salitang ito, natigilan ang iba pa mula sa angkan ng Langston. Tulad ng napag-usapan nila kanina, ang mga Spirit Void Elder ay pawang mga advanced Lords of Gods na may lakas na maihahambing sa mga Black Dragon Elder mula sa Flying Dragon Sect. Naguluhan din sila. Bakit nakatayo ang matandang lalaki, isang Spirit Void Elder, sa likod ni Alvin at ng binata na parang isang katulong? Nagkamali ba si Zayden? Imposible iyon, di ba? 3,929. Sa katunayan, ang isang Spirit Void Elder ay walang mataas na katayuan sa Pyryang Sect, lalo na sa Eastern Ridge Mansion. Gayunpaman, ang amo ni Wilmar Chin ay mula sa isang medyo malakas na paksayon sa Pyryang Sect kaya masikat siya kumpara sa karaniwang Spirit Void Elder. Bukod dito, ang katanyagan ni Wilmar Chin sa Eastern Ridge Mansion ay isang bagay ng nakaraan. Nakilala siya nina Zayden, Malvar, at Halvar dahil halos magkaedad sila at naroon noong kanyang maluwalhating mga taon. Hindi siya nakilala nina Renjin at ng iba pang mga matatanda. Mas pamilyar sila sa mga makapangyarihang emperador ng mga Diyos, ng Pyryang Sect. Natural, hindi lahat ng emperador ng mga Diyos sa Pyryang Sect ay sikat. Ang mga sikat ay karaniwang mga haligi ng Pyryang Sect o yung mga ginagamit ng Pyryang Sect bilang mga mukha upang kumetawan sa kanilang sekta. May mga makapangyarihan at pambihirang emperador ng mga Diyos sa purong yang sekta na nanatiling nakatago bilang mga trump card. Lalo na ang mga tagalabas, kahit ang karamihan sa mga miyembro ng purong yang sekta ay walang kamalayan sa kanilang pag-iral. Kahit sa Pyryang Sect, hindi kalakihan ang bilang ng mga powerhouse ng Emperor of Gods. Ang mga malalakas ang siyang pangunahing bentahe ng Pyryang Sect, kaya maraming tao sa Pyryang Sect ang hindi pa nakakarinig sa kanila, hindi pa kasama ang mga tao mula sa lahat ng puwersa sa Eastern Ridge Mansion. Para kina Zayden, Malvar, at Halvar, minsan nilang itinuring si Wilmar Chin bilang kanilang idolo. Ngayong nakita na nila ito ng personal, ang kanilang mga puso na parang isang tahimik na lawa dahil sa katandaan ay nagsimulang magkaroon ng mga alon. Nagulat din si Wilmar Chin sa mga sinabi ni Zayden. Little Wilmar, hindi ko inaasahan na may mga tao mula sa maliit na angkan ng mga hari na ito na nakakakilala sa iyo. Mukhang hindi ka nagsinungaling sa akin tungkol sa pagiging sikat mo noong unang panahon, nakangiting sabi ni Pong na nakatayo sa tabi ni Alvin. Noon, paulit-ulit na sinabi ni Wilmar Chin kay Pong na sikat siya noon, pero hindi siya pinaniwalaan ni Pong. Pagkatapos sabihin niyon, na parang may naisip lang siya, tumingin si Pong kay Wilmar Chin at nagtanong ng may paghihinala, Teka. Hindi ka nakipagsabuatan kay Alvin para umarte sa harap ko, di ba? Natulala si Wilmar Chin, at hindi napigilan ni Alvin ang matawa. Elder Zayden, hindi ako ang pinilit ni Elder Chin na gawin ito. Paliwanag ni Alvin. Samantala, sa wakas ay napansin ni Zayden, Malvar, at Halvar ang paraan ng pagtawag ni Pong kay Wilmar Chin. Tutal, sa kanilang paningin, si Wilmar Chin ang mataas at makapangyarihang Spirit Void Elder ng Pyryang Sect. Kakaiba at nakakagulat na tinawag ng kabilang panig si Wilmar Chin bilang Little Wilmar. Sandaling nahirapan silang itugma ang imahe ng taong kanilang sinasamba sa palayaw na Little Wilmar. Pagkatapos, tiningnan nila si Wilmar Chin ng may pag-aalinlangan, na parang nagdududa sila sa kanyang pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Alvin at sinabi kay Zayden, Elder Zayden, siya nga si Elder Wilmar Chin, isang Spirit Void Elder ng Pyryang Sect. Paano mo siya nakilala? Naunawaan ni Alvin na karamihan sa mga Spirit Void Elder ay walang gaanong katanyagan o presensya sa Pyryang Sect, lalo na sa Eastern Ridge Mansion. Siya talaga ang Spirit Void Elder, Wilmar Chin. Matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Alvin, masiglang sinabi ni Zayden, halos kaedad ko si Elder Chin. Noong bata pa ako, isa siya sa nangungunang 10 prodigy ng Pyryang Sect. Napakatalino niya. Kahit hindi ko pa siya nakikilala noon, narinig ko na ang tungkol sa kanya. Medyo sikat siya sa mga tao sa aking henerasyon. Marami kaming narinig na kwento tungkol sa kanya ni Huan, Heng, at ako noong bata pa kami. Siya ang idolo ng maraming tao sa aming henerasyon. Tumanggaw si Alvin.
Hindi nakakapagtaka na sina Elder Malvar at Elder Halvar ay mukhang namangha rin. Dahil lahat sila ay nagmula sa iisang henerasyon, hindi nakakapagtaka na kilala ng tatlo mula sa angkan ng Langston si Will Marchin, na isang mahiwagang nilalang noong panahong iyon. Nang marinig ang mga salita ni Zayden, bumantong hininga si Will Marchin. Nangungunang 10 prodigy ng Pyryang sect. Matagal na iyon. Ang bilis talaga ng panahon. Sa isang kisap mata lang, libu-libong taon na ang lumipas. Sa nangungunang 10 prodigy ng sektang nabanggit mo kanina, bukod sa akin, 3 na lang ang buhay pa. Nagulat si Zayden sa mga sinabi ni Will Marchin. Elder Chin, lahat sila ay miyembro ng Pyryang sect, isa sa 5 nangungunang puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Sino ang maglalakas loob na patayin sila? Bahagyang ngumiti si Will Marchin. Ang Pyryang sect ay itinuturing lamang na malakas sa Eastern Ridge Mansion. Sa labas ng Eastern Ridge Mansion, karaniwan lamang ito sa pinakamabuti. Parang may naisip siya, tumingin si Will Marchin sa likod ni Pong at sinabing, ang taong ito sa tabi ni Alvin ay ang aking nakababatang tiyuhin. Siya si Elder Zayden, isang Nirvanic elder ng Pyryang sect. Nirvanico. Nakatatanda. Nanlaki ang mga mata ni Zayden sa gulat. Renjin, Malvar, Halvar, at ang iba pa ay nagulat din. Tutal, alam nila na tanging ang mga Emperor of Gods lang ang maaaring maging isang Nirvanic elder. Namuling tumingin ang mga tao mula sa angkan ng Langston kay Pong, naramdaman nilang bahagyang nanginginig ang kanilang mga binti. Ang mga emperador ng mga Diyos ang pinakamakapangyarihan sa Eastern Ridge Mansion, kung tutuusin. Wala silang kapantay sa Eastern Ridge Mansion. Ang isang taong tulad ni Pong ay madaling malipol ang buong angkan ng Langston at ang lungsod ng Langston. Naunang nakabawi ng katinoan si Zayden. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang magalang na sinasabi, pagbati, Elder Zayden. Kasunod nito, sina Malvar at Halvar, na basang-basa ng malamig na pawis, ay mabilis din siyang sinalubong. Yumuko muli si Renjin kay Pong at binati ito. Hindi siya kasing natarante ng iba dahil ang kanyang kapatid na babae ay isa ring emperador ng mga Diyos. Natisod ang ibang mga elder sa gulat at takot habang mabilis silang sumigaw ng pagbati, Elder Zayden. Samantala, matapos makita ang pagdiriwang sa harap niya, tinitigan ni Pong si Will Marchin. Pumunta siya sa angkan ng Langston sa pag-asang tahimik na manood ng palabas na parang isang nakamasid lamang. Ngayong nabunyag na ni Will Marchin ang kanyang katayuan, siya na ang napuntahan ng atensyon. Natural lamang na hindi ito ang gusto niya. Maya-maya, sinabi ni Pong kay Alvin, sige, Alvin. Pumunta tayo sa ari-arian ng angkan ng Langston at asikasuhin natin ang problema mo. Sige. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, sinabi niya kay Renjin, pinuno ng angkan, kailangan kitang abalahin para ipatawag ang lahat ng matatanda ng angkan ng Langston sa pangunahing bulwagan sa lupain ng angkan. Hindi alam ni Renjin kung ano ang balak gawin ni Alvin, ngunit sinunod niya ang kanyang kagustuhan matapos sumulyap kina Will Marchin at Pong. Dahil doon, bumalik ang lahat sa lupain ng angkan ng Langston. Nang mapalapit sila sa lupain ng angkan ng Langston, natigilan ang mga nagpapatrulyang miyembro ng angkan. Bagamat hindi naman nakakagulat, hindi ko talaga inaasahan na ang pinuno ng angkan at ang mga elder ay sumusunod kay Alvin at sa 2 elder mula sa Pyryang sect ng may paggalang. Iniisip ko kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga elder mula sa Pyryang sect. Aba, siguradong mga simpleng Lord of God sila. Ang kanilang katayuan ay hindi maaaring maging mas malala pa kaysa sa isang White Dragon Elder o Black Dragon Elder mula sa Flying Dragon sect. Hindi nagtagal matapos makapasok si Alvin at ang iba pa sa pangunahing bulwagan, lahat ng mga elder ay nagsimulang maglakad patungo sa pangunahing bulwagan. Ang ilan sa kanila ay nasa loob ng lupain, ang ilan ay nasa lungsod, at ang ilan ay nasa labas ng lungsod. Agad silang tumigil sa kanilang ginagawa at nagmadaling pumunta sa pangunahing bulwagan. Tutal, alam nilang may 2 elder ng Pyryang sect na bumibisita. Bukod dito, nalaman din nila na ang isa sa mga elder ay isang emperador ng mga Diyos. Emperador ng mga Diyos. Hindi ko inaasahan na may isang emperador ng mga Diyos na bibisita sa ating angkan. Isa siyang Nirvanic elder.
Hindi ako makapaniwala na makakakilala ako ng isang Nirvanic Elder. Maaari kong ipagmalaki ang pakikipagkita sa isang Nirvanic Elder mula sa Pyryang sect habang buhay. Umabot ng halos kalahating araw bago halos lahat ng matatanda ay natipon sa pangunahing bulwagan. Ang mga wala sa pangunahing bulwagan ay iyong mga pumunta sa malalayong lugar. Sinabi ni Renjin kay Alvin, bukod sa mga nasa malayo, nandito ang lahat. Sapat na sila para kumitawan sa konseho ng mga matatanda. Sige. Tumanggo si Alvin. Matapos batiin si Napong at Wilmar Chin, ang mga elder na kararating lang ay tumingin kay Alvin na may masalimuot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napuno ng pagsisisi ang kanilang mga puso nang maalala nila kung paano nila iginiit na tanggalin si Renjin sa kanyang posisyon dahil pinayagan niya si Alvin na pumasok sa silid ng batas, na naging sanhi ng pagkawala ng 100 milyong Divine Rock. Pinagsisihan pa nila ang pagsang-ayon sa panukala ni Alvin na ibalik ang mga Divine Rock sa loob ng 100 taon. Kung alam lang nila noon ang alam nila ngayon, hindi sana sila nagsalita kahit na mas marami pa silang nawalang Divine Rock noon, lalo na ang 100 milyon. Mga matatanda. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng lahat, humakbang paarap si Alvin bago niya itinaas ang kanyang kamay at inihagis ang isang spatial ring. Kumalabog. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang mga banal na bato mula sa spatial ring, tinakpan ng lupa ng pangunahing bulwagan sa isang kisap mata lamang. 3,930. Ang grupo ng mga elder mula sa angkan ng Langston ay gulat na gulat pa rin sa mga banal na bato at banal na kristal na pumuno sa bulwagan ng malakas na sinabi ni Alvin, mga elder, mayroong mahigit 1 milyong banal na kristal dito. Pagkatapos ninyong i-convert ang mga ito, magkakaroon ng mahigit 100 milyong banal na bato. Natupad ko na ngayon ang aking mga salita noon. Umaasa akong tutuperin ninyo ang inyong pangako. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga matatanda nang marinig ang mga salita ni Alvin. Alvin. Hindi inaasahan ni Renjin na hiniling sa kanya ni Alvin na ipatawag ang lahat ng mga elder dito dahil gusto ni Alvin na ibalik ang mga banal na bato noon. Ang mga banal na kristal na inilabas ni Alvin ay higit pa sa 100 milyong banal na bato. Bukod pa rito, kahit pareho lang ang halaga, hindi maraming tao ang magpapalitan ng 1 milyong banal na kristal para sa 100 milyong banal na bato. Mahalaga at bihira naman ang mga banal na kristal, kung tutuusin. Tiningnan ni Renjin si Alvin ng may komplikado ngunit nagpapasalamat na ekspresyon sa kanyang mukha. Noon, inalagaan niya ng husto si Alvin dahil sa palagay niya ay may magandang kinabukasan si Alvin. Pakiramdam niya ay hindi siya malulugi sa pamumuhunan kay Alvin. Kalaunan, matapos gumugol ng oras kasama si Alvin at maunawaan si Alvin, lubos niyang hinangaan si Alvin. Kaya naman, nagpasya siyang tulungan si Alvin kung kailan niya kaya. Kalaunan, nang matanggal si Renjin sa kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan ng Langston dahil kay Alvin, hindi siya nagreklamo o sinisi si Alvin. Tutal, ito ay isang bagay na ginawa niya ng taos puso kaya hindi niya ito pinagsisihan. Kahit na maibalik niya ang panahon, wala siyang gagawing kakaiba. Nang makilala niya ang kanyang kapatid na si Reggie, nalaman din ni Renjin na ang kanyang kapatid ay may isa pang anak na babae bukod kay Talia. Lumabas na ang isa pa niyang pamangkin ay asawa ni Alvin. Nangangahulugan ito na si Alvin ay kanyang pamangkin. Bilang manugang ng kanyang kapatid, sila ay isang pamilya. Dahil sa pagbubunyag na ito, mas lalo siyang nakumbinsi na ang kanyang desisyon ang tama. Sa wakas, sinabi ni Renjin ng may ngiti, hindi mo kailangang gawin ito, Alvin. Tulad ng sinabi ko kanina, pagod na akong maging leader ng angkan ng Langston pagkatapos ng maraming taon. Ngayon, maaari na akong mag-focus sa aking cultivation at magpahinga. Ang matanggal sa aking posisyon ay isang magandang bagay para sa akin, hindi isang masamang bagay. Malamang hiniram mo ang mga banal na kristal na ito mula sa mga elder ng Pyryang sect, tama ba? Ibalik mo ang mga ito sa kanila. Maaari mong ibalik ang mga banal na bato sa angkan ng Langston sa hinaharap. Hindi mahalaga kung aabutin ito ng higit sa 100 taon. Wala akong hanggaring maging leader ng angkan muli ng angkan ng Langston. Hindi mo na talaga kailangang gawin ito. Base sa mga salita ni Renjin, malinaw na inakala niyang hiniram ni Alvin ang mga banal na kristal.
Mas lalo siyang nakumbinsi nang makita niya si Pong na nakatingin sa mga elder ng sekta ng angkan ng Langston ng may malaking interes. Tutal, kahit ang pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect ay mahihirapan na maglabas ng napakaraming banal na kristal ng sabay-sabay, lalo na si Alvin na isa lamang inner disciple ng Flying Dragon Sect. Samantala, matapos makabawi mula sa pagkabigla, nagtinginan ang mga elder mula sa angkan ng Langston na nahihiya. Makikita rin ang mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Kung dati lang, matutuwa sana sila na binigyan sila ni Alvin ng napakaraming divine crystals. Gayunpaman, hindi na sila masaya ngayon. Tutal, pagkatapos mabayaran ang utang, nangangahulugan ito na pinutol na ni Alvin ang lahat ng ugnayan sa angkan ng Langston, maliban kay Renjin. Hindi mahalaga kahit na maging leader ng angkan muli si Renjin ng angkan ng Langston. Nang magsasalita na sana ang dalawang elder, sa pag-asang may tama ang sitwasyon, si Pung, ang Nirvanic elder mula sa Pure Yang na nanunood ng palabas, ay tumingin kay Renjin at sinabing, ang mga banal na kristal na ito ay isang malugod kong regalo para kay Alvin sa ngalan ng Pure Yang Sect. Hindi niya hiniram ang mga ito para gawin niya ang gusto niya. Makakaasa kayo rito. Nang marinig ito, hindi lamang si Renjin, kundi pati na rin ang iba pang mga matatanda mula sa angkan ng Langston. Isang regalo para kay Alvin. Hindi sila nagulat na binigyan ng Pure Yang Sect si Alvin ng isang malugod na regalo. Tutal, normal lang naman para sa isa sa mga pinakamataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion na gawin ito. Gayunpaman, sa kabila ng kayamanan ng sect, talagang hindi pangkaraniwan para sa kanila na magbigay ng ganitong mapagbigay na malugod na regalo kay Alvin, isang bagong dating. Ipinapakita nito na lubos na pinahahalagahan ng Pure Yang Sect si Alvin. Hindi alam ng mga tao mula sa Langston clan na imposibleng maging ganito kabukas palad ang Pure Yang Sect sa Reg Along pambati ni Alvin. Dahil lamang sa hinanap ni Pong ang pinuno ng Pure Yang Sect at iminungkahi ang ganitong Reg Along pambati kaya nakatanggap si Alvin ng ganito kabukas palad na regalo. Tutal, ang pinuno ng sekta ng Purong Yang ay ang nakababatang kapatid ng ama ni Pong. Pinalaki at tinuruan siya ng ama ni Pong simula pa noong bata pa siya. Dumaan din ang dalawa sa maraming sitwasyon na nagbabanta sa buhay o kamatayan na nagpalakas sa kanilang ugnayan. Mas malapit pa sila kaysa sa magkadugo. Kaya naman, hindi nakakagulat na tinatrato ng pinuno ng sekta ng Purong Yang sekta si Pong na parang isang anak. Ito ay katulad ng sinabi ni Wilmar Chin kay Luke Dane, ang elder ng Silver Marionette mula sa Green Province Mansion. Tiningnan ni Alvin ang mga elder, na may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha, habang nagtanong muli, mga elder, ngayong natupad ko na ang aking kasunduan, hindi ba ninyo iniisip na oras na para gawin din ninyo iyon? Pagkasabi ni Alvin ng boses, isang elder, na pinili ng ibang elder para magsalita para sa kanila, ang lumabas. Isa siyang matandang lalaki na nakasuot ng mapusyaw na asul na roba, at mapula ang kanyang kutis. Isang mapait na ngiti ang makikita sa kanyang mukha habang sinasabi niya, Alvin, ang mga elder ng angkan ay umaasa lamang na mahikayat ka noon. Katulad ito noong tinanggal namin si Renjin sa kanyang posisyon. Malinaw na mula noon hanggang ngayon, wala pa kaming nahanap na bagong pinuno ng angkan. Kalimutan mo na ang kasunduan noon. Dapat mong itago ang mga divine crystal para sa iyong sarili. Ginagamit man ang mga ito para sa cultivation o pagkuha ng mga bagay na kailangan mo, magagamit mo ang mga ito sa hinaharap. Para naman kay Renjin, ibabalik namin siya agad sa kanyang pwesto. Ako ang nagsasalita para sa lahat ng elder ng angkan kapag sinasabi ko ang mga salitang ito. Bahagyang nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging desisyon ng mga elder mula sa angkan ng Langston. Naaalala niya ang lahat ng nangyari noon. Sinabi ng mga elder na sinusubukan nilang hikayatin siya sa pamamagitan ng pag-alis kay Renjin sa kanyang posisyon at pagsang-ayon sa kanyang kasunduan, ngunit noon, hindi man lang nila sinabi sa kanya noong tinanggal nila si Renjin sa kanyang posisyon. Bukod dito, siya ang nakaisip ng ideya na panatilihing bakante ang posisyon ng pinuno ng angkan sa loob ng 100 taon bago niya ibalik ang mga banal na bato. Ang dahilan na ibinigay ng mga elder tungkol sa pagsisikap na hikayatin siya ay malinaw na walang kabuluhan. Ganito rin ang naramdaman ni Renjin, Zayden, Malvar, at Halvar kay Alvin.
Kumunat ang kanilang mga labi nang marinig ang dahilan ng mga matatanda. Akala nila ay mahilig talagang magsinungaling ang mga matatanda ng Langston clan. Bukod doon, natural lang na alam nila ang dahilan sa likod ng ginawa ng mga matatanda. Ayaw ng mga matatanda na putulin ni Alvin ang ugnayan sa angkan ng Langston. Kung tatanggapin nila ang mga banal na kristal, nangangahulugan ito na wala nang kinalaman si Alvin sa angkan ng Langston, maliban kay Renjin. Dahil dito, paano sila makikinabang kay Alvin? Walang hiya talaga ang mga matandang ito, reklamo ni Renjin sa loob-loob niya. Sa pilitin siyang tinanggal sa kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan noon. Noong panahong iyon, wala silang sinabi tungkol sa pag-uudyok kay Alvin. Ito. Maging si Wilmore Chin, ang Spirit Void Elder mula sa Pure Yang Sect, ay nawala ng malay dahil sa kawalang hiyaan ng mga Elder. Alam niya ang nangyari noon at ang kasunduan. Sinabi pa niya ito kay Pong. Sa sandaling ito, sunod-sunod na nagsalita ang mga matatanda mula sa angkan ng Langston. Tama. Lahat ng iyon ay para magbigay inspirasyon sa iyo, Alvin. Alvin, dapat mong maunawaan ang aming mabubuting intensyon. Kung mayroon kang anumang hindi pagkasya, maaari mo itong ilabas sa akin. Ako ang magiging punching bag mo. Tama iyan. Bukod pa riyan, dati ka pang ang miyembro ng aming angkan. Paano namin maiaalis sa iyo ang mga banal na kristal? Malinaw na ayaw talagang tanggapin ng mga matatanda ng angkan ng Langston ang mga banal na kristal. Sa oras na ito, ang matandang lalaking nakasuot ng asol, na napili upang kumatawan sa mga matatanda, ay nagsabi, Alvin, kung talagang ayaw mo, bakit hindi mo isipin na ito ang pagbibigay sa iyo ng angkan ng Langston ng mga banal na kristal pagkatapos mong ibalik ang mga ito sa angkan? Ikaw ang unang prodigy mula sa aming angkan na nagawang sumali sa Pure Yang Sect. Natural lang na karapat-dapat ka sa ganitong regalo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.